Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2249-57. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang mamatay ang pinuno ng sekta ng Heaven Divination Sect, bahagyang nanginig ang maselang katawan ng isang babaeng nakalutang sa hangin sa ibabaw ng isang maliit na lambak na matatagpuan 10,000 milya ang layo mula sa Heaven Divination Sect. Ang babae ay nakasuot ng puting-puting damit. Para siyang isang diwatang bumaba sa mundo ng mga mortal habang siya ay lumilipad sa himpapawid. Ang kanyang walang kapantay na kagandahang tindig ay naging dahilan upang maging madilim ang kanyang paligid kung ikukumpara. Ang buhok ng babae na hanggang baywang ay nakalugay sa likuran niya na parang talon. Bagamat ang kalahati ng kanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang manipis na belo, batay sa kabilang kalahati na hindi nakatago, madaling maisip ng isa kung gaano siya kaganda at kaaya-aya. Ang babae ay nagmukhang isang diyosa ng nyebe habang hindi gumagalaw sa hangin at naglalabas ng isang malamig na aura na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa paligid ng ilang degree. Medyo nakakapagod pa rin para sa akin na patayin ang isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage gamit ang Heaven-defying Art of Cursing, bulong ng babae. Ang kanyang walang kapantay na maganda at pinong mukha ay namumutla sa sandaling ito. Para bang nakaranas siya ng backlash mula sa kanyang atake. Pagkatapos magsalita ng babae, tila ba isa siyang bugzo ng hangin nang mawala siya sa lambak. Muling nanambalik ang katahimikan ng lambak nang umalis siya. Kung may ibang tao rito sa sandaling ito, magugulat siya kapag natuklasan niyang ang lahat ng luntiang halaman at bulaklak na may matingkad na kulay sa loob ng 100 metrong radius ng maliit na lambak ay nagsimulang matuyo ng sunod-sunod pagkatapos umalis ng babae. Ang luntiang lugar sa loob ng 100 metrong radius ay natuyo at nanilaw. Ang lugar kung saan matatagpuan ang maliit na lambak ay dating maunlad, ngunit ang biglang naninilaw na lupain ay lumitaw na partikular na kapansin-pansin mula sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang oras, si Scott, ang dakilang orakulo ng Heaven Divination Sect, ay lumipad lampas sa lugar na ito. Nang makita niya ang tuyong lupain sa gitna ng luntiang halaman, ipinikit niya ang kanyang mga mata at agad na bumaba sa maliit na lambak. Naaalala ko na ang lugar na ito ay lantian at puno ng mga halaman. Paano nangyari na ang lahat ng mga halaman at bulaklak sa loob ng 100 metrong radius ay nalalante? Bukod dito, nararamdaman ko ang kanilang sigla na naglalaho kasabay ng aking banal na kamalayan. Ang ekspresyon ni Scott ay labis na seryoso. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Scott. Sa madaling salita, ang mga halaman at bulaklak ay nagsisimula pa lamang matuyo kamakailan. Kamakailan lang ito nangyari. Bigla, may naalala si Scott. Nang biglang bumagsak at namatay ang sect leader ng Heaven Divination Sect habang dumudugo ang 7 butas nito, isang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ako ang kasalukuyang kahalili ng mga propetang inapo, ang pangalawang absolute ng 7 absolute na sekta, at ang huling disipulo ng matandang propeta. Sa wakas ay naisip ni Scott na ang pumatay ay ang kasalukuyang kahalili ng prophet, ang pangalawang absolute ng 7 absolute sect. Hindi lang iyon, isa rin siyang babaeng miyembro ng 7 Absolute Sect. Sektang 7 Absolute. Ang Prophet. Dumilim ang ekspresyon ni Scott habang mabilis niyang hinahanap ang impormasyon tungkol sa pangalawang Absolute, ang Prophet. Bilang Grand Oracle ng Heaven Divination Sect, matagal na siyang nabuhay. Natural lamang na bihasa siya sa mga sinaunang aklat at talaan sa Heaven Divination Sect. Mayroon siyang kaunting kaalaman tungkol sa panahon kung kailan sinupil ng 7 Absolute Sect ang Heaven Divination Sect. Noong panahong nabubuhay pa si Sword Saint Berting, ang mga kahalili ng 6 na Absolutes ng 7 Absolute Sect ay lubos na may talento. Lahat sila ay kahanga-hanga at namumukod tangi sa kani-kanilang paraan. Sa kanila, ang kahalili ng Prophet Progeny, ang pangalawang Absolutes ng 7 Absolute Sect, ang may pinakamahinang cultivation base. Gayunpaman, bihasa siya sa isang pamamaraan na tinatawag na Heaven-defying Art of Cursing. Siya rin ang unang Heaven-defying Dao cultivator sa Dao Martial Saint Land. Sa kasamaang palad, ang kanyang cultivation base ay hindi nakaangat sa 6th form ng Saint Celestial Stage. Sinasabing, sa huli, namatay siya ng natural sa kanyang kama.
Gamit ang kanyang cultivation base, maaari niyang, kahit papaano, pumatay ng isang tao sa 7th form ng Saint Celestial Stage gamit ang heaven-defying art of cursing. Wala siyang kakayahang pumatay ng isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Ang Grand Oracle of Heaven Divination Sect, biglang nanlaki ang mga mata ni Scott nang lumitaw ang ekspresyon ng takot sa kanyang mukha. Mukhang ang kasalukuyang kahalili ng Prophet ay isa ring heaven-defying Dao cultivator. Hindi lamang niya matagumpay na nalinang ang heaven-defying art of cursing, ngunit tila hindi rin mababa ang kanyang cultivation base. Nasa 7th form siya ng Saint Celestial Stage. Kung hindi niya mapapatay ang pinuno ng sect. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Scott habang patuloy niyang iniisip, kapag naihagis na ang heaven-defying art of cursing, malalanta ang lupang nasa loob ng 100 metrong radius mula sa caster. Sigurado siya rito. Tutal, dahil sa lantang lupa kaya niya natuklasan na ang kasalukuyang kahalili ng Prophet mula sa 7 Absolute Sect ay isang heaven-defying Dao cultivator na naigal-inang ng heaven-defying art of cursing. Pinaikit ni Scott ang kanyang mga mata habang bumubulong sa sarili, hindi ako makapaniwala na muling lumitaw ang isang heaven-defying Dao cultivator. Hindi lang iyon, ang cultivation base ng heaven-defying Dao cultivator na ito ay mas malakas pa kaysa sa kanyang hinalinhan mula sa panahong iyon. Sa pinakamababa, ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form ng Saint Celestial Stage 7th. Ang isang heaven-defying Dao cultivator ay lubhang nakakatakot. Sa panahong iyon, ang kahalili ng Prophet Progeny ay nagdulot ng takot sa puso ng lahat kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa 6th form lamang ng Saint Celestial Stage. Ito ay dahil sa kanyang teknik, ang heaven-defying art of cursing, na kayang pumatay ng isang tao mula sa libu-libong milya ang layo. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa teknik ng kahalili ng Dark Shadow Progeny, ang ika-4 na absolute ng 7 Absolute Sect. Ang huli, kahit papaano, ay kailangang gumawa ng kanyang hakbang para pumatay ng isang tao. Samantalang ang una ay hindi kailangang gumawa ng kahit anong hakbang. Kaya niyang sampay ng isang tao hanggang sa mamatay sa pamamagitan lamang ng isang isip. Noong panahong iyon, walang sinuman sa ibaba ng ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage ang hindi natatakot sa kahalili ng Prophet Progeny mula sa 7 Absolute Sect. Tutal, maaari silang mapatay ng walang kamalay-malay, sa isang pag-iisip lamang. Maraming tao noong panahong iyon ang natuwa na ang kanyang cultivation base ay hindi umusad lampas sa 6th form ng Saint Celestial Stage. Dahil hindi siya makalusot sa 7th form ng Saint Celestial Stage, na kilala rin bilang heaven-defying form, nangangahulugan ito na hindi siya immortal at kalaunan ay mamamatay. Kapag namatay siya, wala nang heaven-defying Dao cultivator sa mundong ito. Naisip ni Scott sa sarili. Hindi na maaaring maging mas madilim ang kanyang ekspresyon sa puntong ito. Sa kasalukuyan, hindi lamang muling lumitaw ang isang heaven-defying Dao cultivator, ngunit tila ang kasalukuyang kahalili ng Prophet Progeny ay nasa 7th form din ng Saint Celestial Stage. Nangangahulugan ito na mayroon siyang walang katapusang haba ng buhay. Kung hindi siya makakaranas ng anumang aksidente, sa kalaunan ay makakarating siya sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Scott. Gaano kalakas ang isang heaven-defying Dao cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage? Sa tulong ng heaven-defying art of cursing, malaya niyang mapapatay ang sinumang hindi isang eminent celestial sa isang isip lamang. Bagamat sigurado akong mayroong anumang uri ng paghihigpit para sa isang teknik tulad ng heaven-defying art of cursing, ituturing ng sinumang normal na tao ang teknik na ito bilang kamatayan mismo bago pa nila matutunan ang tungkol sa mga paghihigpit nito. Maging si Scott, ang Grand Oracle ng Heaven Divination Sect, isa hangahangang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage ay hindi naiiba. Pagkatapos ng napakaraming taon, hindi lamang muling lumitaw ang 7 Absolute Sect, kundi mayroon pa silang isang nakakatakot na tao bilang kahalili ng Prophet, ang pangalawang Absolutes ng 7 Absolutes. Posible kayang mabawi ng 7 Absolute Sect ang dating luwalhati nito, na supulan ang 3 dakilang sect hanggang sa hindi na natin maiangat ang ating mga ulo. Ang kahalili pa lamang ng Prophet, ang pangalawang Absolutes ng 7 Absolute Sect, ay nakakatakot na. Ano kaya ang magiging pakiramdam kapag lumitaw ang kahalili ng Fog Rain Progeny, ang unang Absolutes ng 7 Absolute Sect? Naisip ni Scott sa sarili habang walang humpay na kinakagat ng mga pag-aalala ang kanyang puso.
Alam niyang handa na ang Seven Absolute Sect sa pagkakataong ito. Ang balita tungkol sa pagpatay sa sect leader ng Heaven Divination Sect sa harap ni Scott, ang Grand Oracle of Heaven Divination Sect, na ang cultivation base ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage at nasa ikatlong pwesto rin sa Supreme Saint Rankings na kumalat sa Upper Province at nagdulot ng malaking kaguluhan. Ako ang kasalukuyang kahalili ng mga propetang inapo, ang pangalawang absolute ng 7 absolute na sekta, at ang huling disipulo ng matandang propeta. Ang pangungusap na ito na iniwan ng taong pumatay sa pinuno ng sect ng Heaven Divination Sect ay naging malawakan din ang pagkalat. Nabalitaan ko na ang kahalili ng prophet, ang pangalawang absolute ng 7 absolute sect, ay isang babae. Malinaw na narinig ng mga tao sa Heaven Divination Sect ang boses ng isang babae. Nako! Ang mga babaeng miyembro ba sa 7 absolute sect ay pawang matatapang. Una, nariyan si Nympha. Pagkatapos, si Irish. At ngayon, may babaeng kahalili para sa prophet. Hindi ito ang punto. Ang punto ay noong napatay ang sect leader ng Heaven Divination Sect, si Scott, ang Grand Oracle ng Heaven Divination Sect, ay nasa tabi niya. Kahit si Scott ay hindi nakaramdam ng anumang mali. Nakakatakot ba ito? Posible kayang ang kahalili ng prophet ay isang eminent celestial. Tutal, kahit si Scott na nasa 9th form ng Saint Celestial Stage ay hindi napansin ang presensya niya. Imposible. Dahil sa matinding alitan sa pagitan ng 7 Absolute Sect at ng 3 malalaking sekta, kung ang kahalili ng prophet Supal ay isang eminent celestial, hindi siya titigil sa pagpatay sa pinuno ng sect, pupuksain niya sana ang Heaven Divination Sect. May punto ka. Pero, iniisip ko pa rin kung ano ba talaga ang nangyayari. Sentimo. Kung tungkol naman sa di nakikitang pamamaraan ng pagpatay na pinagkadalubhasaan ng kahalili ng propetang anak, bawat taong nakarinig nito ay natakot ng walang malay. Maraming taong mas maalam ang may takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Huwag mong sabihin sa akin na ang kasalukuyang kahalili ng prophet, ang pangalawang absolute ng 7 absolute sect, ay isang heaven-defying Dao cultivator. 2,250. Isang Dao cultivator na sumusuway sa langit. Ano iyon? Alam ko kung ano ang mga Dao cultivator, pero ano ang isang heaven-defying Dao cultivator? Ito ang unang beses na narinig ko ang tungkol sa mga Dao cultivator na sumusubok sa langit. Maraming tao sa mataas na lalawigan ng Dao Marshall Saintland ang nag-uusap tungkol sa kasalukuyang tagapagmana ng prophet progeny mula sa 7 Absolute Sect. Gayunpaman, marami sa kanila ang hindi alam kung ano ang isang heaven-defying Dao cultivator. Ipinaliwanag ito ng mga nakakaalam sa mga hindi nakakaalam kung ano ito. Lumalabas na tumutukoy ito sa mga Dao cultivator na bihasa sa sining ng pagmumura na sumasalungat sa langit. Iisa lamang ang heaven-defying Dao cultivator sa kasaysayan ng Dao Marshall Saintland. Siya ang tagapagmana ng prophet progeny, ang pangalawang absolute ng 7 absolute sect, noong panahon ni Sword Saint Berting. Tila, kaya niyang pumatay ng isang tao mula sa libu-libong milya ang layo gamit ang heaven-defying art of cursing. Ang kahanga-hanga ay kaya niyang pumatay ng mga powerhouse sa 7th form ng Saint Celestial Stage samantalang ang kanyang cultivation base ay nasa 6th form lamang ng Saint Celestial Stage. Sa panahong iyon, karamihan sa mga taong nasa o mas mababa sa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage ay manganginig kapag nababanggit ang kanyang pangalan. Tutal, wala silang paraan para protektahan ang kanilang sarili kung sakaling magpasya ang tagapagmana ng mga propetang inapo na patayin sila. Karamihan sa mga tao mula sa panahong iyon ay natuwa na ang tagapagmana ng mga propeta ay nabigong makaabot sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage dahil magkakaroon sana siya ng walang katapusang habang buhay kung nakaabot siya sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage na kilala rin bilang heaven-defying form. Bukod pa riyan, ang pagkakaroon ng walang katapusang habang buhay ay nangangahulugan na oras na lamang ang natitira bago siya makaabot sa ikawalo at ikasyam na anyo ng Saint Celestial Stage bago maging isang eminent celestial. Kung may isang taong napakasindek na nakalusot sa 9th form ng Saint Celestial Stage, sino sa Dao Marshall Saintland ang makakapigil o makakatalo sa kanya? Nagulat ang mga tao sa mataas na lalawigan ng Dao Marshall Saintland nang malaman nila kung ano ang kayang gawin ng mga heaven-defying Dao cultivator. Sino ang mag-aakala na mayroon silang heaven-defying Dao cultivator noon, isang taong kayang pumatay mula sa libu-libong milya ang layo? Nakakatakot.
Sino ang mag-aakala na isang Dao cultivator na sumusuway sa langit ang lilito muli sa Dao Martial Saint Land pagkatapos ng 100,000 taon? Bukod dito, siya rin ang kahalili ng Prophet, ang pangalawang absolute ng 7 absolute sect. Ang kasalukuyang kahalili ng Prophet ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang hinalinhan mula 100,000 taon na ang nakalilipas. Batay sa katotohanang kaya niyang patayin ang sect leader of Heaven Divination sect mula sa libu-libong milya ang layo, maliwanag na ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form ng Saint Celestial Stage. Tutal, ang sect leader of Heaven Divination sect ay nasa 8th form ng Saint Celestial Stage. Hindi lamang ang sect leader ng Heaven Divination sect ay nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage, kundi siya rin ay nasa ika-10 ranggo sa Supreme Saint Rankang. Sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, ang kahalili ng Prophet mula sa 7 Absolute Sect ang papalit sa kanyang pwesto sa Supreme Saint Rankang. Mga halimaw ang mga babaeng disipulo mula sa 7 Absolute Sect. Oo nga. Lalo na ang kahalili ng Prophet. Dahil nakaabot na siya sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage, sandali na lang bago siya makaabot sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage at maging isang Eminent Celestial. Ang kahalili ng Prophet, ang pangalawang absolute ng 7 absolute sect, ay talagang nakakatakot. Kapag lubos na niyang nagamit ang kanyang kapangyarihan, kaya niyang patayin ang sino mang gusto niya sa isang iglap lang. Bakit may ganitong nakakatakot na pamamaraan tulad ng heaven-defying art of cursing? Hindi ka panipaniwala. Natural lamang, ang balita tungkol sa kasalukuyang kahalili ng Prophet progeny mula sa 7 Absolute Sect bilang isang heaven-defying Dao cultivator ay nagdulot ng kaguluhan sa upper province ng Dao Martial Saint Land. Hindi lang iyon, mayroon din siyang walang katapusang haba ng buhay. Ang pag-iisip pa lamang na ito ay nagpakilabot na sa mga tao. Mabuti na lang at hindi natin nasaktan ang 7 Absolute Sect. Natatakot ako na ang 3 dakilang sekta ay hindi kasing swerte. Maraming tao ang napanatag nang malaman nilang wala silang ginawang anumang makakasakit sa 7 Absolute Sect. Wala rin silang anumang alitan sa kahalili ng Prophet Suprema. Gayunpaman, kahit gaano pa sila kapanatag, hindi nila maiwasang maawa sa 3 dakilang sekta. Tutal, ang alitan sa pagitan ng 3 dakilang sekta at ng 7 Absolute Sect ay nagsimula pa noong 100,000 taon. Hindi sapat na sabihin na tawagin silang mortal na magkaaway. Natatakot ako na simula pa lamang ito para sa kahalili ng mga propetang inapo mula sa 7 Absolute Sect. Sang-ayon ako. Dahil nalinang na niya ang heaven-defying art of cursing, kaya niyang patayin ang simang nasa ilalim ng 9th form ng Saint Celestial Stage sa 3 malalaking sekta sa isang isip lang. Grabe! Nakakatakot talaga. Ang pangkalahatang pinagkasunduan ng mga tao sa mataas na lalawigan ng Dao Martial Saint Land ay ang tagapagmana ng Prophet progeny ay tiyak na tatargetin ang mas maraming tao mula sa 3 malalaking sekta matapos patayin ang sect leader ng Heaven Divination sect gamit ang heaven-defying art of cursing. Mayroon ding ilang mga tao na tumutol sa pagpatay ng 7 Absolute Sect sa napakaraming powerhouse. Lumitaw ang 7 Absolute Sect sa mga panahong ito ng pagsubok at nakapatay ng napakaraming powerhouse mula sa Black Ketre Sect at sa Heaven Divination Sect. Mayroon ba silang kahit kaunting konsiderasyon para sa sangkatauhan? Tutal, sinalakay na ng Devil Clans mula sa Land of Exile ang Lower Province. Hindi magtatagal at masasalakay na nila ang Upper Province. Nagpatuloy ang talakayan sa mga tao sa mataas na lalawigan. Sa pagkakaalam ko, ang 3 malalaking sekta ay pumapatay ng mga disipulo mula sa 7 Absolute Sect sa nakalipas na daan-daang libong taon. Ngayong mayroon ng ilang natatanging disipulo ang 7 Absolute Sect, hindi ba sila pinapayagang maghayganti sa kanilang mga nauna? Tama. Bagamat sinasabing walang katapusan ang paghihiganti, ang alitan sa pagitan ng 7 Absolute Sect at ng 3 dakilang sekta ay hindi mapagkakasunduan. Walang saysay na isipin ang higit na kabutihan ng sangkatauhan bago ang ganitong alitan. Bagamat may mga taong nakiramay at sumuporta sa 7 Absolute Sect, mas marami ang pumupuna sa 7 Absolute Sect. Talagang walang alam ang mga tao mula sa 7 Absolute Sect. Gusto pa rin nilang patayin ang sarili nilang kauri at magdulot ng away sa pagitan ng mga tao sa ganitong kritikal na sandali. Ano man ang alitan, dapat nilang isantabi ito hanggang sa matalo natin ang mga Devil Clans para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ang tanging grupo na makikinabang dito ay ang mga Devil Clans.
Noong una, nakiramay ako sa Seven Absolute Sect. Gayunpaman, pagkatapos ng mga nakaraang pangyayari, pakiramdam ko ay sila mismo ang may gawa ng lahat. Sang-ayon ako. Hindi nagtagal at parami ng parami ang mga tao sa Upper Province na pumupuna sa Seven Absolute Sect. Inisip nila na sumobra na ang mga disipulo mula sa Seven Absolute Sect. Gayunpaman, mayroon bang anumang katuturan sa kanilang mga opinyon? Sa isang tuktok na natatakpan ng nyebe sa Hilagang Rehiyon, isang matandang figure ang lumuhad sa harap ng isang walang pangalang lapida. Ang figure ay pagmamayari ng isang matandang lalaki. Bulong niya sa sarili, nakatatanda kong kapatid. Pagkatapos ng 300 taon, sa wakas ay patay na ang lalaking iyon mula sa Heaven Divination Sect. Wala akong silbi dahil hindi ko personal na maipaghiganti ka. Gayunpaman, ang taong naghiganti sa iyo ay ang aking disipulo, ang iyong nakababatang pamangkin. Siya ang kahalili ng mga propeta. Sana ay makapagpahinga ka na ng mapayapa. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang matandang propeta, ang dating tagapagmana ng mga anak ng propeta, ang pangalawang absolute ng 7 absolute na sekta. 300 taon na ang nakalilipas, mayroong 2 kahalili para sa mga propetang inapo sa seksyon ng 7 absolute. Bukod sa matandang propeta, naroon din ang nakatatandang kapatid ng matandang propeta. Noong panahong iyon, ang kanilang kinaroroonan ay natuklasan ng isang disipulo ng seksyon ng panghuhuli sa langit. Natuntun sila ng disipulo ng seksyon ng panghuhuli sa langit sa layong libu-libong milya para lamang patayin sila. Nakatakas ang matandang propeta at nakapagtago dahil sa tulong ng kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, ang kanyang nakatatandang kapatid ay nahuli ng disipulo ng seksyon ng panghuhuli sa langit. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay pinahirapan ng 10 araw at 10 gabi bago siya binawian ng buhay. Pinahirapan ng disipulo ng seksyon ng panghuhuli sa langit ang kanyang nakatatandang kapatid upang pilitin ang matandang propeta na makaalis sa pinagtataguan. Malinaw na naalala ng matandang propeta ang mga araw na kinailangan niyang panoorin ang kanyang nakatatandang kapatid na pinahihirapan. Ito ay napakasakit. Gusto niyang sumuko sa disipulo ng seksyon ng panghuhuli sa langit upang hindi magdusa ang kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang pagnanasa dahil alam niyang responsibilidad niyang ipasa ang mga propetang inapo, ang pangalawang absolute sa 7 absolute. Kung mahuhuli rin siya, iyon na ang magiging katapusan ng mga propeta. Tumawa ng malakas ang matandang propeta. Walang pakialam ang kanyang tawa na parang may natanggal na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang disipulo ng Heaven Divination Sect na nagpahirap sa kanyang nakatatandang kapatid sa loob ng 10 araw at gabi ay ang sect leader ng Heaven Divination Sect na pinatay ng disipulo ng matandang propeta gamit ang Heaven-defying art of cursing hindi pa katagalan. Dati, pakiramdam ng matandang propeta ay lalong lumiliit ang kanyang pagkakataong makaganti sa kanyang nakatatandang kapatid habang lumalakas ang kanyang kaaway bago tuluyang naging pinuno ng sekta ng Heaven Divination Sect. Maraming gabi na nagigising siyang may kawalan ng pag-asa sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, ang kanyang direktang disipulo, ang nakababatang pamangkin ng kanyang nakatatandang kapatid, ay sa wakas ay napatay ang kanilang kaaway at naipaghiganti ang kanyang nakatatandang kapatid. Paano siya mananatiling kalmado? Sentimo, wala ka bang pagsasaalang-alang sa ikabubuti ng sangkatauhan? Sentimo, hindi alam kung kailan, isang hubog ng katawan ang lumapag hindi kalayuan sa matandang propeta. Isa itong magandang babae. Siya ang dating tagapagmana ng Red Dust Progeny, ang ika-7 absolute ng 7 absolute sect. Siya rin ang Panginoon ni Nympha. Kung hindi lang dahil sa katotohanang maaaring sumalakay ang mga devil clans anumang oras at para sa ikabubuti ng sangkatauhan, ang 3 malalaking sekta ay malamang nababalot ng dugo. Napaka-ignorant ng mga taong ito. Hindi ba nila alam na ang 7 absolute sect ay naghihiganti lamang sa kanilang alitan mula pa noong 1 milenyo? Ang alitan mula 1 milenyo na ang nakalilipas ay tumutukoy sa alitan sa pagitan ng 7 absolute sect at ng 3 malalaking sekta sa nakalipas na libu-libong taon. Ang mga taong pinatay ng mga bagong disipulo ng 7 absolute sect ay hindi basta-basta napili. Ang lahat ng mga taong ito na napatay ay nakapatay ng isang tao mula sa 7 absolute sect sa nakalipas na 1,000 taon. 2,251.
Malupit na pinatay ng pinuno ng sekta ng Heaven Divination Sect ang isa sa mga kahalili ng mga propeta, ang pangalawang absolute ng 7 absolute sect, 300 taon na ang nakalilipas. Ang taong iyon ay ang nakatatandang kapatid ng matandang propeta. Pagkalipas ng 300 taon, pinatay ng direktang disipulo ng matandang propeta ang pinuno ng sekta ng panghuhuli sa langit gamit ang sining ng pagmumura na sumasalungat sa langit upang ipaghiganti ang kanyang nakatatandang tiyuhin. 200 taon na ang nakalilipas, isa sa mga elder ng Black Ketre Sect at isang disipulo ng Black Ketre Sect ang nagsanib puwersa upang patayin ang nooy tagapagmana ng Red Dust Progeny, ang ikapitong absolute ng 7 absolute sect. Ang taong iyon ay ang Grandmaster ni Nympha. Ang elder na itim na Ketre noon ay naging pinuno ng sekta ng itim na Ketre habang ang mga disipulo ng itim na Ketre Sect ay naging isa sa mga Karmapa, ang hari ng puting tigre. Pinatay ni Nympha ang pinuno ng sekta ng itim na Ketre habang pinatay naman ni Irish ang hari ng puting tigre upang ipaghiganti ang nooy tagapagmana ng mga anak ng pulang alikabok na napatay 200 taon na ang nakalilipas. 500 taon na ang nakalilipas, pinatay ng isang elder ng Heaven Divination Sect ang nooy tagapagmana ng Dark Shadow Progeny, ang pang-apat na absolute ng 7 absolute sect. Pagkatapos noon, ang elder ng Heaven Divination Sect ay naging isang orakulo sa sekta. Pagkatapos ng 500 taon, ang orakulo ng Heaven Divination Sect ay napatay ni Heimdall, ang kasalukuyang tagapagmana ng Dark Shadow Progeny, ang pang-apat na absolute ng 7 absolute sect. Gaya ng kasabihan, kung ano ang umiikot, iikot lang. Kung hindi, iikot lang. Batay dito, makikita ng isa na ang 7 absolute sect ay nagwawagi na ng mga puntos mula pa noong 1 milenyo. Sa nakalipas na 1,000 taon, ang Fire Worship Sect ay hindi nakipaglaban sa 7 Absolute Sect. Sa makatuwid, walang sinuman mula sa Fire Worship Sect ang tinarget ng 7 Absolute Sect. Sentimo, kung hindi natin aayusin ang mga nangyari 1 milenyo na ang nakalilipas, mahihiya tayong harapin ang ating mga nauna. Sentimo, sa isang punto, tumayo ang matandang propeta. Ang kanyang maulap na mga mata ay nagniningning at kumikinang sa determinasyon. Malapit na ang pagsalakay ng Devil Clan. Para sa ikabubuti ng sangkatauhan, ang 7 Absolute Sect ay magtatapos lamang sa mga kasalanan mula 1 milenyo na ang nakalilipas. Isa sa isantibi natin ang lahat ng iba pa hanggang sa matalo natin ang Devil Clan. Ang mga salita ng matandang propeta ang mga prinsipyong kinailangang sundin ng 7 Absolute Sect nang sila ay bumalik sa lipunan. Ang mga miyembro ng 7 Absolute Sect ay kailangang magkaroon ng malinis na konsensya. Dapat ipaghiganti ang alitan mula 1 milenyo na ang nakalilipas. Maaaring isantibi muna ang ibang mga bagay hanggang sa matalo nila ang mga angkan ng mga dyablo. Ito ay para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Kung binaliwala ng mga disipulo ng sect ng 7 Absolutes ang mas malawak na kabutihan ng sangkatauhan, kung gayon, si Gory, ang tagapagmana ng Kratos Progeny, ang 3rd Absolutes ng 7 Absolutes, at sina Chad at Renz, ang mga tagapagmana ng Didymus Progeny, ang 6th Absolutes ng 7 Absolutes, ay hindi basta-basta matatalo ang kanilang mga kalaban. Gamit ang kanilang lakas, higit pa sa kaya nilang patayin ang kanilang kalaban. Gayunpaman, nailigtas nila ang buhay ng kanilang mga kalaban. Gayunpaman, hindi natin maaaring hayaang hindi maunawaan ng masa ang mga bata. Gamitin ang intelligence network ng Red Dust Progeny at ikalat ang balita tungkol sa kung paano nagsisilbi ang 7 Absolute Sect para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Ipaalam sa mga tao na ang mga miyembro ng 7 Absolute Sect ay may malinis na konsensya. Sabi ng matandang propeta habang lumingon siya upang tingnan ang magandang babae. Iyan ang gusto kong pag-usapan natin, sabi ng magandang babae bago siya nagmamadaling umalis ng may kagalang-galang na pag-uugali. Di nagtagal, ang balita tungkol sa mga tao mula sa 7 Absolute Sect na katatapos lang maghayganti 1 milenyo na ang nakalilipas ay nagsimulang kumalat sa Upper Province. Agad na hamupa ang lahat ng mga boses na sambat sa 7 Absolute Sect. Kung tutuusin, iyon nga ang nangyari. Kung ganoon nga, sa palagay ko ay walang ginawang mali ang mga disipulo ng 7 Absolute Sect. Nalilito ako dati. Tutal, ang sekta na dating kinabibilangan ni Sword Saint Berting ay hindi dapat maging isang sekta na hindi pinapansin ang ikabubuti ng sangkatauhan. Lumalabas na may paliwanag para dito.
Oo. Tutal, ang alitan mula pa noong isang milenyo ay medyo bago pa lang. Kung wala silang gagawin tungkol dito, mahihiya silang harapin ang kanilang mga nauna. Naiintindihan ko kung bakit sila kumilos ng ganoon. Sentimo. Habang kumakalat ang balita tungkol sa dahilan ng pagpatay ng Seven Absolute Sect, nagbago ang opinyon ng mga tao sa Upper Province. Noong una, karamihan sa kanila ay kinundena ang Seven Absolute Sect. Gayunpaman, ngayon, naiintindihan na nila ang mga kilos ng mga disipulo mula sa Seven Absolute Sect at kung bakit nila pinuntirya ang Black Ketre Sect at Heaven Divination Sect. Natural lamang, mayroon pa ring ilang mga tao na pamuuna sa Seven Absolute Sect. Sa kanilang palagay, dapat pansamantalang isantabi ng Seven Absolute Sect ang alitan mula isang milenyo na ang nakalilipas at magtuon muna sa ikabubuti ng lahat. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga taong nag-isip ng ganito. Ang kanilang mga tinig ay labis na natabunan ng iba. Kaya pala walang sino man mula sa Seven Absolute Sect ang umatake sa kahit sino sa Fire Worship Sect. Lumalabas na isang milenyo pa lang ang nakalilipas nang gumanti sila. Sa nakalipas na 1,000 taon, walang sino man sa Seven Absolute Sect ang napatay ng Fire Worship Sect kahit na hinahabol namin sila. Sa oras na ito, maraming tao sa Fire Worship Sect ang hindi maiwasang makaramdam ng ginhawa. Isasantabi ang mga bagong disipulo mula sa Seven Absolute Sect na kakadebo lang, ang mga dating tagapagmana ng Prophet Progeny at ng Blazing Phoenix Progeny, ang pangalawa at ikalimang Absolutes ng Seven Absolute Sects, ay nagbigay ng mahirap na panahon sa mga matataas na opisyal, hindi kasama ang pinuno ng sect, sa Fire Worship Sect. Tutal, pareho silang may kakayahang pumatay ng mga powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. 7 absolutong sekta ang nagtago sa loob ng 100,000 taon, halata namang nakabalik sila ng handa. Tama ka. Iilang disipulo lamang mula sa Seven Absolute Sect ang nagdebo, ngunit nagdulot sila ng napakalaking kaguluhan sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Sa sandaling lumitaw ang 3 babaeng disipulo, agad silang nakapasok sa top 20 sa Supreme Saint Ranking. Tungkol naman sa mga babaeng disipulo mula sa Seven Absolute Sect. Ang pinaka-nakakatakot pa ay ang tagapagmana ng Prophet Supal, ang pangalawang absolute sa Seven Absolute Sect. Ang tagapagmana ng propetang angkan ay lubhang misteryoso. Lahat ng mga bagong tagapagmana ng iba't ibang mga inapo ay nagpahayag ng kanilang mga pangalan maliban sa kanya. Nabanggit lamang niya na siya ang tagapagmana ng propetang angkan, at siya ang direktang disipulo ng matandang propeta. Napaka-misteryoso. At isa siyang Dao cultivator na sumuwi sa langit. Mas mabuting iwasan ang pakikitungo sa kasalukuyang tagapagmana ng mga propetang inapo ng Seven Absolute Sect. Katulad ng mga pahayag ang kumakalat sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Batay sa kanilang mga sinabi, maliwanag na kinatatakutan ng mga tao mula sa Upper Province ang kasalukuyang tagapagmana ng Prophet Progeny sa Seven Absolute Sect. Ito ay dahil may chismis na siya ay isang heaven-defying Dao cultivator na pinaghihinalaang nasa 7th form ng Saint Celestial Stage o mas mataas pa. May kasabihan pa nga na umusbong kamakailan. Mas mabuting galitin ang Grim Reaper kaysa galitin ang tagapagmana ng mga propeta. Malinaw nitong ipinakita kung gaano kaitikot ang kasalukuyang tagapagmana ng angkan ng mga propeta. Samantala, bukod sa Fire Worship Sect na hindi kumilos, ang Black Ketre Sect at ang Heaven Divination Sect ay naghahanap sa mga tao mula sa Seven Absolute Sect. Natural lang, hindi nila hinanap ang mga ito para lamang mahuli. Gusto nilang maghayganti at linisin ang kanilang reputasyon. Bilang 2 sa 3 dakilang sekta, ang ginawa sa kanila ng Seven Absolute Sect ay isang malaking kahihiyan. Tanging ang dugo lamang ng mga miyembro mula sa Seven Absolute Sect ang makakapaghugas ng kanilang kahihiyan. Noong una, nais ng Black Ketre Sect at ng Heaven Divination Sect na isali ang Fire Worship Sect sa usaping ito. Gusto nilang gamitin ng Fire Worship Sect ang kanilang lakas upang harapin ang Seven Absolute Sect. Gayunpaman, si Jackson, ang pinuno ng sekta ng Fire Worship Sect, ay hindi hanggal. Direktang tinanggihan niya ang panukala ng 2 sekta. Isang biro. Nakahinga sila ng maluwag na hindi sila tinarget ng mga tao mula sa Seven Absolute Sect. Kung tutuusin, ang kasalukuyang Seven Absolute Sect ay iba sa dati.
Kung hindi sila sigurado kung kaya nila silang lipulin, mas mabuting hayaan na lang sila. Sa kasalukuyan, lahat ng 6 na tagapagmana ng 6 na inapo ng Seven Absolute Sect ay nagpakita na. Ang tanging natitira ay ang tagapagmana ng Fog Rain Progeny, ang unang absolutes ng Seven Absolute Sect. Hindi nagtagal at may nakapansin nito. Hindi likas sa Seven Absolute Sect ang magpakita sa ganitong katanyag na paraan. Ang huling pagkakataon na nangyari ito ay noong panahon ni Sword Saint Berting. Nabalitaan ko na yan. Nabasa ko minsan ang tungkol dito sa isang sinaunang libro. Ang Seven Absolute Sect ay may patakaran na ang Seven Absolute Sect ay lilito lamang ng malaki kapag lumitaw ang tagapagmana ng Fog Rain Progeny. Kung totoo ito, nangangahulugan ito na ang kasalukuyang tagapagmana ng Fog Rain Progeny, ang unang absolutes ng Seven Absolute Sect, ay lumitaw na. Anong klaseng halimaw kaya ang magiging kasalukuyang tagapagmana ng Fog Rain Progeny kung ang kasalukuyang tagapagmana ng Prophet Progeny ay nakakatakot na? Ayon sa tradisyon ng Seven Absolute Sect, ang pinakamalakas na tao sa Seven Absolute Sect ay ang tagapagmana ng Fog Rain Progeny. Ang tagapagmana ng Fog Rain Progeny, ang unang absolute ng 7 Absolute Sect. Nakakapanabik. Maraming tao sa Upper Province ng Dao Marshall Saintland ang nag-uusap tungkol sa kasalukuyang tagapagmana ng Fog Rain Progeny, ang unang absolute ng Seven Absolute Sect. Natural lang, narinig din ng 3 malalaking sekta ang mga usapan. Ngayong lumitaw na ang Seven Absolute Sect, malamang na natagpuan na nila ang tagapagmana ng Fog Rain Progeny. Malamang na ang kasalukuyang tagapagmana ng Fog Rain Progeny ay ang direktang inapo ni Sword Saint Berting. Sa buong Upper Province, walang nakakakilala sa Seven Absolute Sect at sa Fog Rain Progeny pati na rin sa mga dakilang sect. Masigurado pa sila kaysa sa iba na natagpuan na ng Seven Absolute Sect ang tagapagmana ng Fog Rain Progeny. Kung hindi lilito ang Seven Absolute Sect sa ganitong karangyan. Batay sa mga nangyari sa ngayon, ang tagapagmana ng Prophet, ang pangalawang absolute ng 7 Absolute Sect, ang pinakamalakas. Bukod pa riyan, kailangan mong tandaan na ang tagapagmana noon ng Prophet mula 100,000 taon na ang nakalilipas ay isa ring heaven-defying Dao cultivator, ngunit ang kanyang cultivation base ang pinakamahina sa mga tagapagmana ng iba pang mga progenies. Oo. Noong panahong iyon, si Berting, ang tagapagmana noon ng Fog Rain Progeny, ang pinakamalakas. Pangalawa kay Berting ang tagapagmana noon ng Kratos Progeny. Ang mga kasalukuyang tagapagmana ng mga inapo ng Seven Absolute Sect ay talagang hindi mahuhulaan. May posibilidad na ang kasalukuyang tagapagmana ng Fog Rain Progeny ay hindi kasing lakas ng kasalukuyang tagapagmana ng Prophet Progeny na isang heaven-defying Dao cultivator. May punto ka. Gayon din ang narinig sa mga matataas na opisyal mula sa 3 malalaking sekta. Sa sandaling ito, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ang kasalukuyang tagapagmana ng Fog Rain Progeny, ang unang absolute ng 7 Absolute Sect, ay isang taong kilala o narinig na nila. Nangyari ang lahat ng ito noong taong wala si Alvin sa Upper Province ng Dao Marshall Saintland. 2252. Natural lamang, si Alvin na nasa Lower Province ay walang alam sa mga pangyayari sa Upper Province noong sumunod na taon pagkatapos ng kanyang pag-alis. Kung hindi, malalaman niya sana na siya ang tagapagmana ng Fog Rain Progeny matapos niyang makuha ang pamana ni Sword Saint Berting. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nasa Human Devil Saint City. Siya ay nasa isang saradong cultivation sa isang ina pagmamayari ng Crimson Blaze Palace, isa sa mga makapangyarihang paksayon mula sa 3 palaces and 6 halls ng Human Devil Clan. Alam ni Alvin na hindi siya maaabala kung magkukultibar siya sa inn dahil walang mga human devil ang mga ngahas na lumikha ng kaguluhan sa isang ina pagmamayari ng Crimson Blaze Palace. Malinaw na walang kaalam-alam ang mga tao mula sa Crimson Blaze Palace na ang taong pumatay sa inaanak ni Titus, ang Vice Palace Master ng Crimson Blaze Palace, at ang mga direktang disipulo ng ilang elder mula sa Crimson Blaze Palace ay nagsasaka sa kanilang bahay tuluyan. Kung hindi, imposibleng makapagsaka ng mapayapa si Alvin doon. Dati, mayroon akong mababang uri ng likas na espiritual na ugat. Ngayong mayroon na akong lilang likas na espiritual na ugat, dapat akong maglinang para hindi ako maging pabigat kay Brother Tian. Naisip ni Kelly sa sarili.
Hindi siya nanatiling walang ginagawa habang si Alvin ay nasa closed-door cultivation. Nagpa siya rin siyang magsimulang maglinang. Natural lang, hindi siya pumasok sa closed-door cultivation dahil mayroon siyang anak na babaeng inaalagaan. Maaari lamang siyang maglinang kapag siya ay malaya. Kung tungkol naman sa kapatid ni Kelly na si Brianna, pumasok siya sa closed-door cultivation pagkabalik nila mula sa mga mortal continent. Sa kasalukuyan, ang kanyang innate spiritual root ay nag-evolve mula indigo patungong violet. Mayroon siyang dark violet na innate spiritual root. Para bang natupad ang kanyang mga pangarap. Dahil dito, pumasok siya sa closed-door cultivation pagkarating niya sa inn. Gusto niyang subukan ang kanyang bagong pinahusay na innate spiritual root. Mama, nasaan si Papa? Ang unang ginawa ni Vilma pagkagising niya ay hanapin si Alvin. Malinaw na malapit ang loob niya sa kanyang amang si Alvin. Maging mabuti ka, Vilma. Nasa closed-door cultivation si Daddy ngayon, lalabas din siya sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, makakalaro mo na siya, okay? Mapagmahal na sabi ni Kelly habang tinatapik ang ulo ni Vilma. Sige, maghihintay si Vilma. Nay, gusto rin ni Vilma na mag-cultivate. Gusto ni Vilma tulungan si tatay na bugbugin ang mga kontrabida. Sabi ni Vilma na may determinadong ekspresyon sa kanyang kaibig-ibig na mukha habang iwinagayway ang kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao na parang isang maliit na matanda. Napakaanghel ni Vilma. Gayunpaman, kung gusto mong mag-cultivate, kailangan mong maghintay hanggang sa lumabas si Daddy galing sa closed-door cultivation para maturuan kanya, okay? Isang nakahingang maluwag ang sumilay sa mukha ni Kelly nang makita niya kung gaano kamasunurin ang kanyang anak. Hindi lamang hindi nabigo si Vilma matapos marinig ang mga salita ni Kelly, kundi tila mas nasasabik pa siya habang pumapalakpak at masiglang sinabi, sige. Hihilingin ko kay Daddy na turuan ako pagbalik niya. Sa kanyang mga mata, mas makapangyarihan pa ang kanyang ama kaysa sa kanyang ina at tiyahin. Dahil dito, naisip niya na mas makapangyarihan siya kung tuturuan siya ng kanyang ama. Tahimik na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata lang, 20 araw na ang lumipas. Swoosh! Swoosh! Bigla, isang bagzo ng hangin ang lumitaw sa silid ni Alvin. Malakas na umihip ang hangin kay Alvin na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa kama. Ang hangin ay parang galit na mga banal na dragon habang umiihip ito sa silid. Gayunpaman, habang papalapit ang nagngangalit na hangin sa mga dingding at pinto, nawala ito sa isang kisap mata na parang nilamon ng isang bagay. Sa wakas, si Alvin na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa kama ay nagmulat ng kanyang mga mata. Kumikinang ang kanyang mga mata. Kasing liwanag ito ng araw, tila kayang liwanagan ang buong mundo. Sa sandaling ito, tila iba si Alvin noong pumasok siya sa closed-door cultivation. Mayroon siyang kakaibang dating sa paligid niya ngayon. Ito ang ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, ang anyong sumusuway sa langit. Bulong ni Alvin. Batay sa kanyang mga salita, malinaw na ang kanyang cultivation base ay nakaabot na sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Ang ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage ay kilala rin bilang heaven-defying form. Kapag ang isang tao ay nakaabot na sa yugtong ito, ang kanyang habang buhay ay katumbas ng langit at lupa. Sa yugtong ito kung kailan nakakamit ng mga powerhouse ang immortalidad. Alam ni Alvin na makakamit ng mga cultivator ang immortalidad sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Noong nakaraan, alam lamang ni Alvin na ang mga cultivator na nasa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage at mas mataas pa rito ay maaaring makamit ang immortalidad, ngunit hindi niya alam kung paano makakamit ng isang tao ang immortalidad. Ngayong nakamit na niya ang isang tagumpay, natuklasan niya na ang mga saint veins sa katawan ng isang tao ay magsasama sa mga ugat at daluyan ng dugo ng isang tao kapag nakarating na siya sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, ang heaven-defying form, kaya naman, nagkakaloob ito ng immortalidad sa isang tao. Bukod pa riyan, ang Saint Origin ay iikot sa buong katawan, na magpapabago sa bilis ng metabolismo ng katawan. Dati, palaging mahiwaga kay Alvin ang ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, ang anyong sumasalungat sa langit. Gayunpaman, ngayong nakagawa na siya ng isang tagumpay, sa wakas ay naunawaan na niya ito.
Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ang ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage ay tinatawag na Heaven-defying form. Naisip ni Alvin sa sarili, mas mabagal pa rin ang bilis ng aking cultivation sa Human Devil Saint City gamit ang aking Dark Violet Innate Spiritual Root kumpara sa ikaapat na palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Gayunpaman, hindi ito maiiwasan dahil ang kapaligiran ng cultivation dito ay hindi maihahambing sa Upper Province. Sa katunayan, simula nang mapabuti ni Alvin ang kanyang innate spiritual root tungo sa maitim na lila, ang kanyang bilis ng paglilinang ay halos maihahambing sa bilis noong siya ay naglilinang sa Seven Treasures Exquisite Pagoda sa tulong ng mas mabagal na daloy ng oras. Batay dito, makikita ng isa na ang kanyang kasalukuyang bilis ng paglilinang ay bumuti ng malaki. Ito ay dahil lamang sa mababang kapaligiran ng paglilinang sa Lower Province kaya tila mabagal ang kanyang bilis ng paglilinang. Kung ikukumpara ito sa parehong kapaligiran ng paglilinang, magiging malinaw ang pagkakaiba. Gayunpaman, nagawa ko pa ring makalusot sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, ang anyong sumasalungat sa langit. Naisip ni Alvin sa sarili ng may nagniningning na mga mata. Bukod sa pagkamit ng immortalidad, ang kanyang Sun Saint origin ay lumakas din. Bagamat hindi ito kasing lakas ng Saint origin ng isang cultivator sa 8th form ng Saint Celestial Stage, mas malakas pa rin ito kaysa sa mga ordinaryong cultivator sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Sa kasalukuyan, mas malakas ako ng isang antas kaysa dati matapos kong makapasok sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Nasa sabik na naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ang paglakas ay nangangahulugan na mas handa siyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa Lower Province na sinasakop ng mga Diablo. Sayang lang at wala si Elder Hal ngayon. Nawala ang tuwa ni Alvin nang maisip niya ang espiritu ng pagoda ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bumantong hininga siya at makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Biglang naisip ni Alvin si Elder Hal dahil minsan nang sinabi sa kanya ni Elder Hal na kapag nakarating na siya sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, tutulungan niya itong i-upgrade ang kanyang Golden Crow's Wing sa ikatlong anyo nito. Hindi lamang tataas ang kanyang bilis kapag na-improve na niya ang Golden Crow's Wing sa ikatlong anyo nito, ngunit sa oras na iyon, makikita niya ang kakayahan nito bilang isang banal na kakayahan mula sa Devata Realm. Kung wala si Elder Hal, hindi ko maa-upgrade ang Golden Crow's Wing sa ikatlong anyo nito. Bagamat mas mabilis ang aking bilis kumpara sa lahat ng mga movement technique sa Dao Martial Saintland gamit ang pangalawang anyo ng Golden Crow Wings, karaniwan lamang ito kumpara sa mga movement technique sa Devata Realm. Bumantong hininga si Alvin. Maaari pa ring subukan ni Alvin na pagbutihin ang iba pa niyang divine abilities. Gayunpaman, kung wala si Elder Hal, hindi niya mas mapapabuti ang Golden Crow's Wings. Ang pakpak ng ginintoang uwak ay, sa orihinal, ang likas na banal na kakayahan ni Elder Hal bilang isang tatlong paa na ginintoang uwak. Nagawa lamang ni Alvin na maging dalubhasa sa kasanayang ito dahil tinulungan siya ni Elder Hal na itanim ang pakpak ng ginintoang uwak sa kanyang likod. Kung hindi, imposibleng matutunan niya ang kasanayang ito. Maya-maya, sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin. Umiling siya. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na, sabi ni Alvin. Naniniwala ka siguro na magiging proud sa iyo si Elder Hal kung alam niyang makakarating ka sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, ang heaven-defying form, sa maikling panahon. Bulong ni Alvin sa sarili, sinusubukang palakasin ang loob. Kung hindi ako nagkakamali, wala pang isang buwan ang lumipas mula nang pumasok ako sa closed door cultivation. 2,253. Tumayo si Alvin mula sa kama at lumabas ng kwarto. Sa wakas ay lumabas na siya sa kanyang saradong cultivation. Tatay! Tatay! Isang tili ang narinig ni Alvin pagkabukas niya ng pinto ng silid. Nakita niya ang kanyang anak na si Vilma, na tumatakbo palapit sa kanya nang nakabuka ang mga braso. Kitang-kita ang pananabik sa kaibig-ibig nitong munting mukha. Vilma! Yumuko si Alvin para suluhin si Vilma na sumugod sa kanya at binuhat siya. Sa puntong ito, si Vilma ay 10 taong gulang na. Gayunpaman, napaka-inosente pa rin niya dahil sa kawalan ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga batang kasing edad niya. Para siyang isang prinsesa bago si Alvin, a sentimo, at para kay Alvin, a sentimo,
Sentimo, siya ang nag-iisang maliit na prinsesa nito. Daddy, bakit pakiramdam ko ay medyo naiiba ka? Inosenteng kumurap si Vilma habang sinusuri niya si Alvin. Nakita niya ang pagkakaiba sa aura nito. Bago pumasok si Alvin sa closed-door cultivation, ang kanyang cultivation base ay nasa 6th form lamang ng Saint Celestial Stage. Ang kanyang tinget aura ay lubhang nagbago ngayong nakarating na siya sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Bagamat hindi pa opisyal na nagsisimulang mag-cultivate si Vilma, sensitibo siya sa mga pagbabago kay Alvin dahil sa kanyang itim na innate spiritual root. Natural lang, hindi niya alam kung ano ang aura, ang alam lang niya ay iba ang nararamdaman ng kanyang ama para sa kanya. Mapagmahal na tinapik ni Alvin ang ulo ni Vilma at nakangiting sinabi, may malaking tagumpay si Daddy. Nagliwanag ang mga mata ni Vilma nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Wow! Ang galing ni Daddy! Ibig sabihin, nakaabot na si Daddy sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, ang heaven-defying form. Ibig sabihin ba nito ay isa ka ng immortal ngayon? Dati, sinabi ni Alvin kay Vilma na ang kanyang cultivation base ay nasa 6th form ng Saint Celestial Stage at ilang katotohanan tungkol sa 7th form ng Saint Celestial Stage, ang heaven-defying form. Dahil dito, hindi na siya nagulat nang marinig niya ang mga salita nito. Tumanggo lamang siya nang may ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, mukhang nalulungkot si Vilma nang makita niyang tumatango si Alvin na parang may bumabagabag sa kanya. Anong problema? Gulat na tanong ni Alvin. Ito ang unang beses na nakita niyang kumilos ng ganito ang kanyang anak. Naguluhan siya. Tatay. Gusto na ring magsimulang mag-cultivate si Vilma, masayang sabi ni Vilma at sinabing gusto rin ni Vilma na maging immortal. Kung hindi, tatanda at mamamatay si Vilma. Maiinip ng husto si tatay kung mangyari iyon. Gusto ni Vilma na samahan si tatay. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ng kanyang anak, uminit ang kanyang puso. Nakangiti niyang sinabi, maaaring magsaka si Vilma, pero kailangan munang humingi ng pahintulot ni Daddy kay Mommy, okay? Kung papayag siya, maaari na tayong magsimulang magsaka. Tatay, pumayag na po si Nanay. Sinabihan niya akong maghintay hanggang sa makalabas ka mula sa saradong paglilinang para maturuan mo ako, sabi ni Vilma. Bueno, kailangan pa rin nating ipaalam ito sa iyong ina, mapagmahal na sabi ni Alvin habang tinatapik ang ulo ni Vilma. Pagkatapos magsalita ni Alvin, Sentimo, isang mahinang boses na may bahid ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa hangin. Kapatid na Alvin, Sentimo, tapos ka na ba? Isang magandang babae ang lumabas sa silid na katabi ng silid ni Alvin. Si Kelly iyon. Nakarinig siya ng mga galaw sa bakuran kaya lumabas siya para tingnan. Oo. Nang makita ni Alvin si Kelly, ang tingin sa kanyang mga mata ay naging banayad. Ang tingin sa kanyang mga mata ay tila kayang tunawin ang pinakamatigas na puso. Mama, nangako po si Papa na tuturuan niya ako kung paano maglinang, tuwang-tuwa na sigaw ni Vilma habang kumakaway kay Kelly. Bago pa makasagot si Kelly, sinabi ni Alvin, Sentimo, dahil mga 10 taong gulang na si Vilma ngayon, ayos lang kung magsisimula na siyang mag-cultivate. Gayunpaman, nasa iyo ang huling desisyon. Kung sasang-ayon ka rito, tuturuan ko siyang mag-cultivate. Kung sa tingin mo ay napakabata pa niya, maaari nating balikan ang ideyang ito sa loob ng 2 taon. Natigilan si Vilma nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nang makabawi siya, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Daddy, ano po ang sinasabi ninyo? Akala ko ba nangako kayo sa akin? Nangako naman ako sa'yo, pero sinabi ko rin na kailangan munang pumayag si Mama. Kung hindi papayag si Mama, hindi ako maglalakas loob na turuan ka. Bahagyang naawa si Alvin nang makita ang mga luha sa mga mata ni Vilma. Mabilis siyang ngumiti sa kanya at tinapik ang ulo nito. Nakokonsensya pa rin si Alvin dahil kinailangan ni Kelly na palakihin ang kanilang anak ng mag-isa. Dahil dito, naisip niyang mahalagang pakinggan muna ang opinyon ni Kelly bago ito gumawa ng anumang desisyon. Bukod pa rito, kahit hindi niya palakihin ng mag-isa ang kanilang anak, hindi pa rin tama para kay Alvin na gumawa ng desisyon nang hindi ito pinag-uusapan kay Kelly.
Bilang ina ng anak nito, may karapatan din siya sa sarili niyang mga opinyon. Tutal, ang kanilang anak ay pagmamayari nilang dalawa. Mama. Matapos makinig kay Alvin, sentimo, agad na lumingon si Vilma kay Kelly. Alam niyang nasa ina niya ang desisyon. Nakanguso niyang sabi, hindi mo na mababawi ang mga sinabi mo. Nangako ka na sa akin. Sa oras na ito, nakatayo si Kelly sa tabi ni Alvin at ng kanilang anak na babae. Sabi niya, kapatid na Alvin, sentimo, gagawin namin ang sa tingin mo ay pinakamainam. Tila handa siyang sumang-ayon sa anumang desisyon ni Alvin. Ipinakita sa kanya ng mga salita nito kung gaano siya kamahal at iginagalang. Labis itong nagpainit sa kanyang puso. Iyon ang dahilan kung bakit nila napagpasyahan na sisimulan ni Vilma ang paglilinang. Sa wakas ay may naalala si Alvin na isang mahalagang bagay at tinanong si Kelly, ilang araw na ba ang nakalipas simula nang pumasok ako sa closed-door cultivation? 20 araw, sagot ni Kelly. 20 araw lang. Napataas ang kilay ni Alvin sa gulat. Akala niya ay hindi bababa sa 25 araw na ang lumipas. Hindi niya inaasahan na 20 araw lang pala ang lumipas. Matapos malaman kung gaano katagal na ang lumipas, sinabi niya ulit kay Kelly, lalabas ako sandali. Aabutin ito ng 1 oras, pinakamatagal. Nakipaglaro sandali si Alvin sa kanyang anak na babae bago niya ibinigay ang kanyang anak kay Kelly at nilisan ang bahay tuluyan na pagmamayari ng Crimson Blaze Palace ng angkan ng mga tao Devil. Umalis lang si Alvin sa bahay tuluyan dahil gusto niyang subukan ang kasalukuyan niyang lakas. Gusto niyang makita kung gaano na siya kalakas ngayong nakarating na siya sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage, ang heaven-defying form. Walang saysay ang manghula. Ang pinakamahusay na paraan ay direktang subukan ang kanyang lakas. Pagkatapos umalis sa bahay tuluyan, nilisan din ni Alvin ang Human Devil Saint City. Pagkalipas ng 15 minuto, nakarating siya sa isang bakanteng disyerto. Habang siya ay nakalutang sa kalangitan, iniunat niya ang kanyang banal na kamalayan at wala siyang nakitang senyales ng buhay. Kahit ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay medyo manis dito. Simulan natin sa aking Sun Saint Origin. Sa isang iglap, ang Sun Saint Origin ni Alvin ay nagsimulang gumalaw sa kanyang katawan bago ito dumaloy sa kanyang 79 na Saint Veins. Hindi nagtagal ay lumabas ito sa kanyang katawan. Ito ay napakalakas. Parang isang nagngangalit na halimaw ang nagising sa loob ng katawan ni Alvin. Ang bilang ng mga Saint Veins na taglay ng isang tao ay konektado sa bilis ng paggamit ng puwersa sa katawan. Kung mas marami ang Saint Veins na taglay ng isang tao, mas mabilis niyang magagamit ang Saint Origin. Gayunpaman, kumpara sa Devata Realm, ang mga cultivator mula sa Mundane Realm ay hindi gaanong umaasa sa kanilang Saint Veins dahil masyadong mahina ang kanilang lakas. Sa Devata Realms, ang Saint Veins ay kilala bilang Heavenly Veins. Elementary Devouring Tactic. Agad na ginamit ni Alvin ang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, matapos niyang gamitin ang kanyang Sun Saint Origin at simulang higupin ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid. Nagpalit ng lokasyon si Alvin nang matapos niyang sipsipin ang Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid niya. Maaari siyang manatili, ngunit ang bilis ng pagsipsip ay lubhang mababawasan. Mas mabilis ang kanyang pagsipsip kung lilipat siya sa isang lugar kung saan mas maraming Heaven and Earth Spirit Energy. Patuloy na lumipat ng pwesto si Alvin ng ilang beses para makuha ang Heaven and Earth Spirit Energy. Pagkatapos ng halos 12 paghinga, sa wakas ay itinaas ni Alvin ang kanyang Sun Saint Origin sa limitasyon nito. Nang matuklasan niya ang limitasyon, siya ay nadismaya. Pareho lang ito ng dati. Maaari kayang ito ang hadlang o balakid bago malampasan ang Heavenly Tribulation. Tila may nabanggit na si Elder Hal tungkol dito dati. Bulong ni Alvin. Ang Sun Saint Origin ni Alvin ay pareho pa rin ng dati noong hindi pa siya nakakarating sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Hindi siya humina o lumakas. Para bang bumaba ang kanyang lakas. Napangiti ng mapait si Alvin habang iniisip ang sarili. Dati sinabi ni Elder Hal na ang lakas ng mga powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage ay magtatagal bago nila malampasan ang Heavenly Tribulation.
Malalampasan lamang nila ito kung malalampasan nila ang Heavenly Tribulation. 2254. Akala ko malalampasan ko ang hadlang gamit ang banal na kakayahan, ang Elementary Devouring Tactic. Sino ang mag-aakala na kahit naganap ko nang na-master ang Elementary Devouring Tactic, makakaharap pa rin ako ng balakid? Bumantong hininga si Alvin bago ngumiti ng mapait. Dahil sa balakid na ito, nangangahulugan ito na kahit na may divine ability, ang Elementary Devouring Tactic, ang Sun Saint origin ni Alvin ay maaari lamang umabot sa antas ng isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Kung gusto ng isang tao na mapalakas ang kanilang Saint origin, kailangan nilang malampasan ang Heavenly Tribulation para makaakyat. Tanging ang mga matagumpay na nakapasa sa Heavenly Tribulation ang makakalusot sa bottleneck at makakapagpalakas ng kanilang mga katawan at Saint origin. Batay sa mga salita ni Elder Hal, kapag ang isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage ay matagumpay na nakapasa sa Heavenly Tribulation, ang kanyang Saint origin ay makakalusot sa bottleneck na ito at bahagyang magbabago sa Celestial origin energy. Ito ay magiging Saint origin pa rin, ngunit ito ay magiging mas malakas dahil bahagyang nagbago ito sa Celestial origin energy. Bumantong hininga muli si Alvin habang iniisip niya ang kanyang sarili, sa madaling salita, hindi mahalaga kung nakalusot ako sa 8th form o 9th form ng Saint Celestial Stage dahil hindi ko na mapataas ang lakas ng aking Sun Saint origin gamit ang Elementary Devouring Tactic kung hindi ko pa napapasa ang Tribulations of Celestial Ascension. Nangangahulugan ito na kapag nakalusot ako sa 9th form ng Saint Celestial Stage, ang Elementary Devouring Tactic ay magiging walang silbi dahil hindi na nito mapataas ang aking Sun Saint origin. Natural lang nang sabihin ni Alvin na ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, ay magiging walang silbi. Ang ibig niyang sabihin ay hindi na nito mapapalaki ang kanyang lakas pagkatapos niyang makaabot sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Malinaw na ang Elementary Devouring Tactic ay mayroon pa ring ibang gamit tulad ng paglalamon at pagpapabuti ng innate spiritual roots. Kapag naabot ko na ang 9th form ng Saint Celestial Stage at nalampasan ang Tribulation of Celestial Ascension, magkakaroon ako ng parehong Sun Saint origin at Celestial origin energy kahit na hindi ko maiangat ang aking Sun Saint origin gamit ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Maaaring naabot na ng aking Sun Saint origin ang limitasyon nito sa mundane realm, ngunit hindi ganoon ang kaso para sa Celestial origin energy. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang malampasan ang 9th form ng Saint Celestial Stage at malampasan ang Tribulation of Celestial Ascension. Kapag tapos na iyon, mapapalaki ko ng husto muli ang aking lakas gamit ang Elementary Devouring Tactic. Bahagyang nabawasan ang kalungkutang naramdaman niya nang maisip niya ang posibilidad na ito. Bagamat nalulungkot si Alvin, sentimo, alam niyang wala siyang magagawa tungkol dito. Bukod sa pagpapalakas ng aking cultivation base, dapat ko ring pagbutihin ang aking iba pang mga pamamaraan. Sa ganitong paraan, mapapalaki ko ang aking lakas sa maikling panahon. Tutal, bago ako makarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage at malampasan ang Tribulation of Celestial Ascension, ito na ang magiging limitasyon para sa aking Sun Saint origin, bulong ni Alvin sa kanyang sarili. May bahid ng determinasyon na makikita sa kanyang mga mata. Noon, masyado akong umasa sa Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, hanggang sa puntong napabayan ko na ang pagpapabuti ng iba ko pang mga teknik, mapait na tumawa si Alvin sa sarili. Mapa-defensive divine ability, ang Black Turtle's Barrier, ang offensive divine ability, ang otherworldly celestial, o kahit ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, pansamantala niyang napabayan ang pagpapabuti ng mga ito matagal na ang nakalipas. Napagtanto lamang niya ito nang mapagtanto niya na ang divine ability, ang Elementary Devouring Tactic, ay nagiging mas hindi kapaki-pakinabang sa kanya. Gayunpaman, ang kasalukuyan kong lakas ay mas mahusay kumpara noong nasa 6th form ako ng Saint Celestial Stage nang hindi ko nagagawang mapataas ang aking lakas. Gamit ang kasalukuyan kong lakas, hindi ko kailangang matakot sa sinuman sa Wandering Saint Palace ng 3 palasyo at 6 na bulwagan ng Human Devil Clan maliban sa Palace Master.
Siguro dapat akong pumasok sa Wandering Saint Palace at kunin ang posisyon bilang Vice Palace Master para subukan ang sitwasyon. Hindi nakalimutan ni Alvin ang kanyang naunang plano. Nang maisip niya ito, hindi niya sinayang ang kanyang oras sa pag-idle. Agad siyang nag-iba ng direksyon at bumalik sa Human Devil Saint City. Wala pang isang oras, nakarating si Alvin sa Human Devil Saint City at sa pagmamay-ari ng Crimson Blaze Palace ng 3 palasyo at 6 na bulwagan ng Human Devil Clan. Pagdating niya sa nagsimula siyang maghanda para dalhin si Kelly, ang kanilang anak na babae, at si Brianna sa Wandering Saint Palace. Si ate ay nasa closed-door cultivation pa rin, sabi ni Kelly kay Alvin. Nalaman niya na si Brianna ay nag-closed-door cultivation din noong panahong iyon, ngunit hindi pa ito lumalabas. Kung ganoon nga, hihintayin natin siya. Habang hinihintay si Brianna na lumabas mula sa kanyang saradong paglilinang, hindi nakalimutan ni Alvin ang kanyang pangako sa kanyang anak na babae. Sinimulan niya itong formal na turuan kung paano maglinang. Sa kanilang mga aralin, lubos niyang naunawaan kung gaano kaitikot ang isang itim na likas na espiritual na ugat. Nang makita niyang bumubuti ang cultivation ng kanyang anak na babae sa bilis ng liwanag, hindi maiwasan ni Alvin na maisip, hindi ba't? Napakabilis nito. Nang matutunan ni Vilma kung paano maglinang ng maayos nang hindi kinakailangang laging nasa tabi niya si Alvin, sentimo, hinanap niya si Kelly. Kelly, wala namang dapat problema para kay Vilma na mag-cultivate ng mag-isa sa ngayon. Aalis ako para pagbutihin ang aking innate spiritual root tungo sa isang itim na ugat. Kapatid na Alvin. Hanggang kailan ka mawawala? Nag-aalalang tanong ni Kelly. Ayaw niyang mawalay kay Alvin ng matagal. Hindi naman siguro magtatagal. Tutal, kalahating hakbang na lang ang layo ng innate spiritual root ko bago maging itim. Malumanay na sabi ni Alvin kay Kelly habang hinihila siya papasok sa mga bisig nito, babalik ako sa lalong madaling panahon. Kapag nagising na si Vilma mula sa kanyang cultivation, ipaalam mo rin ito sa kanya. Sige. Tumanggaw si Kelly, ang mukha ay puno ng pag-aatubili. Kapatid na Alvin, sentimo, bumalik ka agad. Gagawin ko, sagot ni Alvin at marahang hinalikan ang noo ni Kelly bago ito umalis ng bahay tuluyan at ng Human Devil Saint City. Matapos lisanin ni Alvin ang Human Devil Saint City, tumungo siya sa Hilaga. Ang kanyang target sa pagkakataong ito ay hindi na ang Human Devil Clan, kundi ang iba pang mga clan. Habang siya ay nasa Human Devil Saint City, nalaman niya na ang Boar Devil Clan ay nanirahan sa isang piraso ng lupa na ilang daang libong milya sa hilaga ng Human Devil Saint City. Lumalabas na ang lugar na iyon ay dating ari-arian ng isang 4th class force sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Bagamat ang angkan ng baboy demonyo ay hindi itinuturing na makapangyarihan tulad ng angkan ng tao demonyo at angkan ng baka demonyo, pangalawa lamang sila sa mga angkan na ito. Medyo malakas sila kumpara sa ibang mga angkan ng demonyo. Noong nasa restaurant ako, nabalitaan kong ang angkan ng baboy devil ay may 3 powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Ang 3 powerhouse na ito sa 9th form ng Saint Celestial Stage ang kani-kanilang mga pinuno para sa Black Boar Tribe, Thunder Boar Tribe, at Red Boar Tribe. Sila rin ay 3 dakilang pinuno ng Boar Devil Clan. May kaunting kaalaman si Alvin tungkol sa Boar Devil Clan dahil nakikinig siya sa mga usapan habang nasa Human Devil Saint City. Sa narinig ko, ang mga miyembro ng angkan ng baboy demonyong baboy ay may ulo ng isang baboy ramo. Base sa description, hindi sila naiiba sa pangalawang nakatatandang kapatid, si Monghe Pig, mula sa mga alamat sa aking nakaraang buhay. Lubog sa kanyang pag-iisip si Alvin kaya nang bumalik ang kanyang katinoan, natuklasan niyang nilisan na niya ang malawak na lupang sinasakop ng angkan ng mga Diablo tao at nakapasok na sa teritoryo ng angkan ng mga Diablo baboy. Isang demonyo tao. Isang malakas na boses ang sumigaw mula sa malayo nang matuklasan ni Alvin na nasa teritoryo siya ng angkan ng demonyo baboy. Agad na nakuha ng boses ang kanyang atensyon. Lumingon si Alvin upang tingnan ang pinanggalingan ng boses at nakita ang 2 figure. Pareho silang may katawang tao. Gayunpaman, ang kanilang mga ulo ay parang ulo ng baboy ramo. Tunay nga.
Talagang kamukha nila si Monghe Pig sa alamat mula sa kanyang nakaraang buhay sa lupa. Ang pagkakaiba lang ay ang mga baboy demonyong ito ay wala sa lugar na kasing pa ng Monghe Pig sa alamat. Isa sa mga baboy demonyo ay may matipunong pangangatawan habang ang isa naman ay payat. Ang nagsalita ay ang payat na baboy demonyo. Ang mga baboy demonyo. Base sa kanilang mga anyo, hindi naging mahirap para kay Alvin na hulaan ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang payat na baboy demonyo ay lumipad papunta kay Alvin at nakarating sa tabi niya sa isang kisap mata lamang. Binuka niya ang kanyang bibig at sinabing, "Bata ng demonyo tao, natawid mo na ang hangganan." Ito ang teritoryo ng angkan ng baboy demonyo. Nang magsalita ang bangkong demonyo, naamoy ni Alvin ang isang nakakapangilabot na baho mula sa bibig ng bangkong demonyo. "Umalis ka!" Biglang nanlamig ang tingin ni Alvin nang itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang makapangyarihang Sun Saint Origin ay sumulpot mula sa kanyang kamay at binalot ang baboy devil. Epektibong naalis din nito ang amoy mula sa bibig ng baboy devil. Sa sandaling nabalot ng Sun Saint Origin ni Alvin ang baboy devil, hindi nagtagal at tuluyan nang nawala ang baboy devil. Walang natira maliban sa kanyang spatial ring. Susundan na sana ng baboy devil na may matipunong pangangatawan ang kanyang kasama upang pigilan si Alvin nang makita niyang pinapatay ang kanyang kasama sa isang kumpas lamang ng kamay. Agad siyang huminto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang nanginginig. Isang makapangyarihang nilalang mula sa angkan ng mga tao devil. 2,255 ang tatlong dakilang tagapangalaga. Tumingin si Alvin pagkatapos niyang makuha ang manipis na boar devil spatial ring. Ang bakawan daig na demonyo na may matipunong pangangatawan ay nakaramdam ng takot na dumadaloy sa kanyang mga ugat at agad na lumuhod bago nagmaawa ng may nanginginig na boses. "Pakiusap, iligtas po ninyo ang buhay ko, Ginoo. Pakiusap, iligtas po ninyo ang buhay ko." Bukod sa tatlong pinuno sa angkan ng baboy demonyo, sino ang may pinakamahusay na likas na talento? Mahinahong tanong ni Alvin sa nakaluhod na baboy demonyo na parang hindi niya basta pinatay ang kasama ng baboy demonyo. Sino ang may pinakamahusay na likas na talento? Natigilan ang nakaluhod na baboy demonyo nang marinig ang tanong ni Alvin. Tila hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. Nang makita ni Alvin ang kawalan ng tugon mula sa bangkong demonyo, ipinikit niya ang kanyang mga mata na puno ng intensyong pumatay. Hindi mo ba alam ang sagot? Hindi nagtagal at ang intensyong pumatay ay lumabas mula sa kanyang katawan, na ikinatakot ng bangkong demonyo. Mabilis na bumalik sa katinoan ang baboy diablo at nanginig sa takot. Dali-dali siyang sumagot, "Opo, Ginoo. Alam ko. Talagang alam ko. Sabihin mo sa akin." Tanong ni Alvin. Bukod sa tatlong pinuno, ang pinakamalakas sa ating tribo ay ang tatlong mandirigmang tagapangalaga na sinusundan ng ilang mahuhusay na kabataan. Walang pag-aalinlangang sagot ng baboy demonyo. Para bang alam niyang papatayin siya ni Alvin nang hindi kumukurap ng 2 beses kung nag-alangan siyang sagutin ang tanong. Ang lakas niya ay kapantay ng lakas ng kanyang kasama. Gayunpaman, ang makapangyarihang ito mula sa angkan ng mga diablo tao ay madaling napatay ang kanyang kaibigan sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Wala siyang duda na kayang patayin din siya ng diablo tao na ito ng ganoon kadali. Dahil dito, hindi siya nang ahas na tumakas, alam niyang hindi rin siya makakatakas. 3 dakilang mandirigma ng tagapangalaga. Mataas ba ang kanilang likas na talento? Putol ni Alvin sa bangkong demonyo bago pa man siya matapos magsalita. Narinig na niya ang tungkol sa 3 dakilang mandirigma ng tagapangalaga habang siya ay nasa lungsod ng mga banal na demonyo tao, hindi na siya nagulat nang marinig niya ang bangkong demonyo na sinabing sila ang pinakamalakas bukod sa 3 pinuno. Ang mga cultivation base ng 3 Great Guardian Warriors ay nasa 8th form ng Saint Celestial Stage, ngunit malayo sila sa tuktok. Sila ay triplets kaya mayroon silang talento ng telepathy sa isa't isa. Dahil dito, ang kanilang lakas ay lubos na kahanga-hanga ng magsanib puwersa sila. Hindi sila mga ordinaryong triplets. Mas malakas sila kaysa sa mga ordinaryong kambal o triplets.
Kung magsasama-sama ang tatlong mandirigmang tagapangalaga, kahit si Xing Yuan ba, ang pangalawang maestro ng dakilang palasyo ng espiritu, na kinikilala bilang pinakamalakas sa mga nasa ibaba o nasa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage ay maaaring hindi makalaban nila. Dahil dito, ang tatlong mandirigmang tagapangalaga ay kilala rin bilang walang talo sa mga nasa o nasa ibaba ng ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Oo. Mabilis na sagot ng nakaluhod na baboy devil na may matipunong pangangatawan nang marinig ang tanong ni Alvin, Sentimo, Sentimo, tiyak na mas malakas sila kaysa sa iba pang mahuhusay na kabataan sa ating angkan. Kaya naman, kilala sila bilang mga batang henyo sa ating angkan. Mga batang henyo. Mga bata pa ba talaga sila? Nagulat si Alvin. Nabalitaan na niya kung gaano kalakas ang tatlong Great Guardian Warriors, pero hindi niya alam kung ilang taon na sila. Simula nang bumalik si Alvin sa mababang lalawigan ng Dao Martial Saintland, halos naunawaan na niya kung ano ang itinuturing ng mga Devil Clans bilang bata. Para sa mga Devil Clans, ang mga wala pang 100 taong gulang ay itinuturing na bata. Oo. Tumango ang baboy Diablo at mabilis na sumagot, medyo bata pa ang tatlong mandirigmang tagapangalaga, mga 50 taong gulang pa lang sila. 50 taong gulang. Napakabata pa. Nagulat si Alvin nang marinig niya ito. Mga 50 taong gulang pa lamang sila, ngunit nakarating na sila sa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Isasantabi ang pagsusumikap, kung walang lubos na kahangahangang likas na talento, kahit na patuloy na lumunin ni Alvin ang diwa ng iba, hindi pa rin niya makakamit ang isang bagay na tulad niyan sa maikling panahon. Nagsimulang manghula si Alvin. Siguro mayroon silang indigo innate spiritual roots. Bukod pa rito, ang kanilang innate spiritual roots ay hindi lamang dapat light indigo. Maaaring mayroon silang dark indigo innate spiritual roots, ngunit malabong mangyari iyon. Noong si Alvin ay nasa Human Devil Saint City, nalaman niya ang tungkol sa mga likas na talento at likas na espiritual na ugat ng mga Devil Clans. Natuklasan niya na kakaunti lamang ang mga superhenyo na nagtataglay ng lilang likas na espiritual na ugat sa kasaysayan ng mga Devil Clans. Bukod doon, karamihan sa mga henyong ito ay mga purong dugong tao mula sa Human Devil Clan. Sa madaling salita, walang kilalang mga superhenyo na may lilang likas na espiritual na ugat sa iba pang mga Devil Clans maliban sa Human Devil Clan. Dahil dito, napagpasyahan ni Alvin na ang Dark Indigo Innate Spiritual Roots ang dapat na maging limitasyon para sa mga Diablo mula sa Devil Clans. Sigurado siyang ang tatlong Great Guardian Warriors ng Boar Devil Clan ay mayroon lamang normal na Indigo Innate Spiritual Roots at hindi Dark Indigo Innate Spiritual Roots. Gayunpaman, medyo nagulat siya sa kanyang nalaman. Tatlo sila. Kahit na light indigo innate spiritual roots lang ang meron sila, sigurado akong may itim ang innate spiritual roots ko pagkatapos kong lumunin ang tatlo sa innate spiritual roots nila. Natuwa si Alvin nang maisip niya ito. Parang nakikita na niya ang pag-itim ng innate spiritual roots niya. Maingat na naisip ni Alvin sa sarili. Ang tatlong ito ang magiging target ko. Para maging tumpak, ang kanyang mga target ay ang likas na espiritual na ugat ng triplet. Saang tribo nagmula ang tatlong mandirigmang dakilang tagapangalaga? Ang tribo ng itim na baboy-baboy. Ang tribo ng Thunderboar. O ang tribo ng pulang baboy-baboy. Tanong ni Alvin sa mahinang boses habang nakatitig sa nakaluhod na baboy-baboy-baboy-baboy. Magiging mahirap para kay Alvin na atakihin sila kung kabilang sila sa isa sa mga tribong ito dahil ang bawat tribo ay may pinuno sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Kahit nagamit ang kanyang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, hindi pa rin siya lubos na sigurado kung makakapatay siya ng isang Diablo sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Malaking tsansa niyang manalo kung maitataas niya ang kanyang Sun Saint Origin, nang walang patid, sa antas ng powerhouse sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage gamit ang Elementary Devouring Tactic at gagamitin ang Devil Seal Tablet. Gayunpaman, bibigyan ba siya ng kanyang kalaban ng oras para itaas ang kanyang Sun Saint Origin sa antas na iyon? Hanggang ngayon, ang tanging mga makapangyarihang nilalang sa ika-9 na yugto ng Saint Celestial na nakilala ni Alvin ay sina Jackson, ang pinuno ng sect ng Fire Worship Sect, at si Chen Jin, ang kataas-taasang elder ng Black Ketra Sect.
Noong panahong iyon, ang labanan sa pagitan nina Jackson at Chenjin ay nagsiwalat kung gaano kakilakilabot ang lakas ng isang powerhouse sa ninth form ng Saint Celestial Stage. Hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin ng kilabot si Alvin kapag naiisip niya ang labanan. Ang isang powerhouse sa ninth form ng Saint Celestial Stage ay talagang malakas. Bukod dito, alam ni Alvin na sina Jackson at Chenjin ay hindi itinuturing na pinakamalakas na powerhouse sa ninth form ng Saint Celestial Stage. Dahil dito, nag-iingat siya pagdating sa mga powerhouse sa ninth form ng Saint Celestial Stage kahit na mas lumakas na siya at taglay na ang Devil Seal Tablet. Kaya kung iangat agad ang Sun Saint Origin ng katawan ko sa 8 anyo ng Saint Celestial Stage gamit ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Gayunpaman, dahil nasa ganoong antas na ang Sun Saint Origin ko, kahit gamitin ko pa ang Devil Seal Tablet, hindi ako sigurado kung kaya kong patayin ang mga nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Kahit nabigyan ako ng oras para iangat ang Sun Saint Origin ko sa 9th form ng Saint Celestial Stage, hindi ako 100% sigurado na makakapatay ako ng powerhouse sa ganoong antas. Tutal, nasira na ang Devil Seal Tablet. Kung hindi nasira ang Devil Seal Tablet, naniniwala akong malaki ang chance akong makapatay ng mga devils sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, hindi nang ahas si Alvin na direktang harapin ang isang makapangyarihang nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Hindi sila kabilang sa alinman sa mga tribo. Nang nag-aalala si Alvin tungkol sa bagay na ito, ang nakaluhod na baboy devil na may matipunong pangangatawan ay nagsabi, itinuturing silang walang tribo sa ating mga baboy devil clans. Walang tribo. Bahagyang natuwa si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng Board Devil. 2,256. Gusto ni Alvin na gawing itim ang kanyang likas na espiritual na ugat ng sabay-sabay sa pamamagitan ng paglamon sa mga dekalidad na likas na espiritual na ugat. Para makatipid ng oras, nagpasya siyang magtanong kung sino ang may pinakamahusay na likas na talento sa angkan ng baboy devil. Tutal, matatagalan bago maging itim ang kanyang likas na espiritual na ugat kung ang mga mababang kalidad na likas na espiritual na ugat lamang ang kanyang kakainin. Hindi siya handang gumugol ng napakaraming oras kung hindi naman kinakailangan. Tutal, ayaw ni Kelly na mawalay sa kanya ng matagal, at ganoon din ang nararamdaman niya. Dahil dito, gusto niyang matapos agad ang kanyang gawain upang makabalik siya sa kanyang tabi. Ang 3 dakilang dirigmang tagapangalaga ay nagtataglay ng mga indigo innate spiritual roots at hindi sila kabilang sa isang partikular na tribo. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang malaman niya ito. Bumilis din ang kanyang paghinga. Paanong hindi makakaramdam ng excitement si Alvin? Dahil ang 3 Great Guardian Warriors ay hindi kabilang sa kahit anong tribo, lalo na sa 3 pinakamalakas na tribo, sa angkan ng Baboy Devil, nangangahulugan ito na hindi sila direktang malapit sa 3 Baboy Devil sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Medyo malaki ang teritoryo ng iyong angkan. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang 3 mandirigmang tagapangalaga? Tanong ni Alvin sa malalim na boses. Hindi agad sumagot ang baboy demonyo sa tanong ni Alvin. Sa halip, nagtanong siya ng may pag-asa, Ginoo, pakakawalan niyo po ba ako kung sasabihin ko sa inyo? Ngumisi si Alvin. Nakikipagnegosasyon ka ba sa akin? Sa tingin mo ba ikaw lang ang nakakaalam ng lokasyon ng 3 Great Guardian Warriors? Pagkatapos niyang magsalita, muling umangat ang intensyong pumatay mula sa kanyang katawan, at pinigilan ang baboy demonyo. Nanginig sa takot ang bangkong demonyo dahil sa kanyang balak na pumatay. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo. Hindi po, Ginoo, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko po talaga sinasadya. Ay ihahatid ko na sa inyo ang cultivation place ng 3 Great Guardian Warriors ngayon. Natatakot na tiningnan ng bangkong demonyo si Alvin na parang natatakot siyang mapatay siya ni Alvin anumang oras. Katotohanan na alam ng karamihan sa mga baboy devil ang lugar ng paglilinang ng 3 mandirigmang tagapangalaga. Kaya naman alam ng baboy devil na may malakas na pangangatawan na hindi niya ito magagamit bilang bentahe laban kay Alvin. Manguna kayo. Utos ni Alvin. Agad na tumayo ang bangkong demonyo at tumalikod upang akayin si Alvin patungo sa lugar ng paglilinang ng 3 mandirigmang tagapangalaga.
Ang kanilang lugar ng paglilinang ay matatagpuan malayo sa kung saan nagtitipon ang karamihan sa mga bangkong demonyo. Sa makatuwid, hindi nakatagpo si Alvin ng kahit sinong bangkong demonyo sa kanyang paglalakbay. Ginoo, pagkatapos nating umakyat sa burol na iyan, makakarating tayo sa cultivation place ng tatlong Great Guardian Warriors, lumingon ang baboy devil at ipinaalam kay Alvin. Bahagyang tumango si Alvin. Ang katotohanang ang lugar ng paglilinang ng tatlong baboy demonyo ay malayo sa karamihan ng mga baboy demonyo ay tiyak na para sa kanyang kalamangan. Kanina pa siya nag-aalala kung ang lugar ng paglilinang ay malapit sa maraming baboy demonyo. Tutal, maaaring hindi niya lumunin ang likas na espiritual na ugat ng tatlong dakilang mandirigma ng tagapangalaga kung may lumitaw sa tatlong pinuno. Hindi nagtagal at nagsimula na silang umakyat sa burol. Kumunat ang noo ni Alvin habang nakatitig sa ibaba ng burol na parang may napansin siya. Whoosh! Whoosh! Dalawang matinis na tunog ang umalangaw-ngaw mula sa kabundukan, halos kaagad nang lumitaw ang dalawang figure sa paningin ni Alvin. Ang mga figure ay pagmamayari ng dalawang baboy demonyo. Ang isa ay mataba at malaki ang tiyan. Kamukha niya si Monghe Pig sa alamat mula sa nakaraang buhay ni Alvin sa mundo. Ang isa pang baboy devil ay may mas malusog na pangangatawan. Kung hindi nagkakamali si Alvin, a sentimo, ang baboy devil na ito ay malamang na itinuturing na gwapo sa angkan ng baboy devil. Zongji, ang lakas ng loob mong magdala ng isang demonyo tao sa teritoryo natin. Ang lakas ng loob mo. Nang gumalaw ang bangkong demonyo na kamukha ni Monghe Pig, para siyang ball ang gumugulong patungo kay Alvin at sa bangkong demonyo na nagdala kay Alvin dito. Malinaw na ang baboy demonyong nagdala kay Alvin dito ay tinatawag na Zongji. Nang lumapit ang mataba at parang baboy na demonyo, lumingon si Zongji at sinabing may pandidiri kay Alvin, a sentimo, Ginoo, ito ang kaaway ko. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito. Gayunpaman, may bahid ng sarap na makikita sa kanyang mga mata. Para bang nasisiyahan siya sa kasawiang alam niyang malapit nang mangyari sa kanyang kaaway. Mamamatay na sana ang lokong iyon. Nakita ni Alvin ang tingin sa mga mata ni Zongji at alam niya ang nasa isip nito. Ngumisi siya. Gayunpaman, gumawa pa rin siya ng hakbang. Boom! 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 Bagamat nanatiling hindi gumagalaw si Alvin, a sentimo, ang mga alon ng kapangyarihan ay lumabas mula sa kanyang katawan na parang tsunami at binalot ang matambok na baboy devil. Walang oras para ipagtanggol ng matambok na baboy devil ang kanyang sarili bago siya mapatay. Ang natitira na lang sa kanya ay ang kanyang spatial ring. Swoosh! Mabilis na lumipad si Zongji at kinuha ang spatial ring bago niya ito magalang na ibinigay kay Alvin. Ginoo! Matapos mapanatili ni Alvin ang spatial ring, bumaling siya sa isa pang baboy devil na may malusog na pangangatawan. Ginoo, kasamahan siya ng hanggal na iyon, hindi mo dapat siya pakawalan. Kung hindi, tiyak na ikakalat niya ang balita ng iyong presensya rito, sabi ni Zongji. Mas tumindi ang bahid ng tuwa at pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ang bakawan demonyong ito ay kaaway din niya. Nabawi ng malakas na ulo ng bakawan devil ang kanyang katinoan nang marinig niya ang mga salita ni Zongji. Agad siyang tumalikod upang tumakas. Anong biro? Madali siyang mapatay ng makapangyarihang tao devil na ito tulad ng pagpatay niya sa kanyang kasama. Ang kanyang lakas ay kapantay lamang ng kanyang kasama. Natakot siya nang makita niyang pinapatay ang kanyang kasama. Sumisirit. Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng sipol ng espada habang kumikilos si Alvin sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Bago pa man makahakbang pasulong ang baboy demonyo, ang sinag ng espada na lumabas sa daliri ni Alvin ay tumagos na sa kanyang glabela. Patay. Ang dalawang baboy demonyo ay napatay sa isang kisap mata lamang. Bagamat personal na nasaksihan ni Zongji kung gaano kalakas si Alvin, a sentimo, nakaramdam pa rin siya ng matinding takot nang makita niya kung gaano kadaling napatay ni Alvin ang kanyang dalawang kaaway. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at lumipad palabas upang kunin ang spatial ring ng kanyang kaaway at magalang na iniharap ang mga ito kay Alvin. Pagkatapos nito, time niyang inakay si Alvin patungo sa kanyang destinasyon nang walang sinasabi.
Nakaramdam siya ng tuwa sa loob nang maisip niya ang pagkamatay ng kanyang dalawang kaaway. Di tagal, isang malawak na lambak ang lumitaw sa harap ni Alvin. "Ginoo, nandito na po kami." Sa dulo ng lambak, nakakita si Alvin ng tatlong simpleng kubo na gawa sa kahoy sa gilid ng burol. Sa isang iglap lamang, iniabot niya ang kanyang banal na kamalayan sa tatlong kubo na gawa sa kahoy. Agad na naramdaman ni Alvin ang tatlong mas malakas na banal na kamalayan na nakikipaglaban sa kanyang banal na kamalayan. Sino yan? Gayunpaman, tila inaasahan na ito ni Alvin kaya mabilis niyang binawi ang kanyang banal na kamalayan sa sandaling naramdaman niya ang tatlong malalakas na banal na kamalayan. Ang banal na kamalayan ng isang tao ay nagmula sa kaluluwa, at ang kaluluwa nito ay nakaugnay sa kanyang cultivation base. Dahil ang cultivation base ni Alvin ay nasa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, ang kanyang kaluluwa at banal na kamalayan ay natural na nasa ikapitong anyo rin ng Saint Celestial Stage. Hindi na kailangang sabihin, ang tatlong banal na kamalayan ay mas malakas kaysa sa kanya dahil sila ay nasa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Ang tatlong dakilang mandirigmang tagapangalaga. Alam ni Alvin na hindi nagsinungaling si Zhongji sa kanya. Walang duda na ang lugar na ito ang lugar ng paglilinang ng tatlong dakilang mandirigmang tagapangalaga. Boom! 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 Sabay na sumabog ang tatlong kubo na gawa sa kahoy sa gilid ng burol at tatlong mukhang kakilakilabot na mga diablo ang lumitaw mula sa mga guho. Ang tatlong figure ay nakalutang sa kalangitan malapit kay Alvin at nakatitig sa kanya. Magkamukha ang tatlong baboy devil ito. Mga 2 metro ang taas nila at patuloy na lumalabas ang devil chi sa kanilang mga katawan, na nagmumukha silang isang hari ng demonyo. Sila ay walang iba kundi ang tatlong mandirigmang tagapangalaga. Isang demonyo na tao. Nagdilim ang ekspresyon ng tatlong baboy demonyo nang makita nila ang hitsura ni Alvin. Nanginginig sa takot si Zhongji nang biglang sumigaw ang isa sa tatlong dakilang mandirigmang tagapangalaga, "Ang lakas ng loob mo! Ang lakas ng loob mong magdala ng isang diablo tao sa teritoryo ng ating diablo baboy." Ang devil chi mula sa kanyang katawan ay naging palad at sinampal si Zhongji. Boom! Ang higanteng puno ng palma ay bumagsak na parang isang malaking bundok. Nagtaas ng kilay si Alvin, sentimo, ngunit hindi siya kumilos para makialam. Agad na pinatay si Zhongji ng palad na nabuo ni Devil Chi bago pa man siya makareact. 2,257. Labis ang tuwa ni Zhongji sa pagkamatay ng kanyang dalawang kaaway dahil inakala niyang magiging mas maayos at maayos ang kanyang buhay pagkatapos nito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mamamatay siya ng ganito kaganda bago pa man niya masiyahan sa kanyang buhay. Bukod pa rito, namatay siya sa kamay ng sarili niyang mga tao. Maaari sanang pigilan ni Alvin ang isa sa tatlong dakilang mandirigmang tagapangalaga sa pagpatay kay Zhongji kung gugustuhin niya ngunit hindi niya ginawa dahil wala naman siyang planong hayaang mabuhay si Zhongji. Sinasamantala lang nila ang isa't isa. Pinatay ni Alvin ang dalawa sa mga kaaway ni Zhongji dahil dinala siya ni Zhongji sa tatlong dakilang mandirigmang tagapangalaga. Hindi siya obligado na iligtas ito mula sa sarili niyang kauri. Bukod dito, hindi siya kailanman magiging mabait sa mga baboy demonyong nakapatay sa marami sa kanyang mga tao. Ang dakilang mandirigmang tagapangalaga na pumatay kay Zhongji ay tumitig ng masama kay Alvin at sinabing may bangis, "Paano ka ng ahas, isang diablo tao, na pumunta sa teritoryo ng aming baboy diablo? Mukhang pagod ka ng mabuhay. Pagod ka na bang mabuhay?" Hindi napigilan ni Alvin ang humagalpak sa tawa. Pagkatapos, ngumiti siya. "Sa totoo lang, nandito ako para sa inyong tatlo. Ngayon, hayaan ninyong ipadala ko kayong lahat para samahan ang bangkong diablo na iyon." Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagsimulang umatake pagkatapos niyang magsalita. Swoosh! Nagsimulang lumitaw ang mga alimpuyo mula sa manipis na hangin sa paligid ni Alvin at hinigop ang lahat ng heaven and earth spirit energy sa paligid. Sa isang iglap, ang Sun Saint origin sa kanyang katawan ay tumaas sa antas na maihahambing sa isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, ang lakas ng kanyang Sun Saint origin ay tumataas pa rin kahit na sa mas mabagal na bilis. Walang kahihiyang yabang. Sabay-sabay na sigaw ng tatlong mandirigmang tagapangalaga nang makabawi sila sa kanilang katinoan.
Mga pakpak ng gininto ang uwak. Habang nakatitig ang tatlong baboy demonyong demon kay Alvin, Sentimo, ginamit niya ang banal na kakayahan, ang pakpak ng gininto ang uwak. Isang pares ng nagliliyab na pakpak ang sumibol sa kanyang likod at nagsimulang kumaway. Boom! 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 Habang umalangaw-ngaw sa ere ang nakabibinging tunog ng mga pagsabog, mabilis na lumipat si Alvin sa ibang lugar kung saan mas maraming enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ang maaari niyang sipsipin. Mga elementaryong taktika sa paglasap. Di nagtagal, natapos ni Alvin ang pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy sa lugar. Gumagamit siya ng divine ability para lumunin ang Heaven and Earth Spirit Energy para mapalakas ang lakas ng kanyang Saint Origin. Biglang sigaw ng isa sa tatlong Boar Devil matapos silang mawala ng ulirat. Bilang mga powerhouse sa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage, sensitibo sila sa pagbabago-bago ng Heaven at Earth Spirit Energy sa kanilang paligid. Natural lamang na maramdaman nila ang mabilis na pagkaubos ng Heaven at Earth Spirit Energy sa kanilang paligid. Patayin siya! Sabay-sabay na sigaw ng tatlong mandirigmang tagapangalaga. Dahil sila ay triplets na may talento sa telepatiya, lumipad sila patungo kay Alvin ng may kasabay na bilis. Swoosh! Swoosh! Hindi lang mabilis ang tatlong Boar Devils, kundi sabay-sabay din ang kanilang mga galaw. Gayunpaman, kahit na matapos nilang gamitin ang kanilang divine abilities, martial tactics, at ilabas ang kanilang devil kiss, ang kanilang bilis ay kapantay lamang ni Alvin. Natural lamang iyon dahil halos nasipsip na ni Alvin ang lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid. Bagamat hindi pa naabot ng Sun Saint Origin ang 9th form ng Saint Celestial Stage, napakalapit na niya rito. Elementary Devouring Tactic. Patuloy na lumipad si Alvin mula sa isang lugar patungo sa isa pa, hinihigop ang Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid. Muling nagpalit ng pwesto si Alvin. Elementary Devouring Tactic. Elementary Devouring Tactic. Nagpalit ulit siya ng pwesto. Habang lumalakas ang Sun Saint Origin ni Alvin, Sentimo, bumibilis din ang kanyang bilis. Sumigaw ang isa sa tatlong baboy demonyo sa medyo takot na boses nang makita niya ito, imposible. Lumalakas pa rin ang kanyang Saint Origin. Swoosh! Swoosh! Ang dalawa pang Boar Devil ay nabahala rin sa pagtaas ng bilis ni Alvin at sa kanyang Sun Saint Origin na lumalakas. Sa sandaling ito, napagtanto nilang may mali. Biglang napasigaw si Alvin, Sentimo, sa wakas. Sa wakas ay naitaas na niya ang kanyang Sun Saint Origin sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Sa kasalukuyan, ang kanyang Sun Saint Origin ay mas malakas kaysa sa tatlong Great Guardian Warriors. Humarap si Alvin sa tatlong Great Guardian Warriors. Buong kumpiyansa niyang sinabi ngayong ang kanyang Sun Saint Origin ay nasa 9th form na ng Saint Celestial Stage, nabalitaan ko na kapag nagsanib puwersa kayong tatlo, hindi kayo matatalo ng mga nasa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stag. Gusto kong maranasan ito ngayon. Muling ginamit ni Alvin ang kanyang divine ability gamit ang kanyang Sun Saint Origin na itinaas na sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Golden Crow Wings. Ang kanyang bilis ay higit sa isang beses na mas mabilis kumpara sa tatlong Great Guardian Warriors. Ang ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Nagulat ang tatlong baboy devil nang humarap si Alvin para atakihin sila. Base sa bilis ng human devil na ito at sa kanyang Saint Origin na lumalakas, natuklasan nila na siya ay kasing lakas ng isang powerhouse sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Ang human devil na ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa kanila. Pumasok sa defense mode. Aatake tayo kapag nawala na ang epekto ng kanyang assist-type divine ability. Sa critical na sandaling ito, nagpa siya ang tatlong Great Guardian Warriors na magdepensa. Samantala, tumigil sa paggalaw ang tatlo at nagkadikit ang kanilang mga likod na bumubuo ng isang maliit na bilog. Ang kanilang Devil Kiss at Saint Origin ay perpektong nagsanib sa isa't isa bago ito nagpalit ng isang itim na kalasag na bumabalot sa kanila. Sa mas malapitang pagtingin, makikita ang mga kislap ng itim na kidlat sa paligid ng itim na panangga ng liwanag. Ang bawat kislap ng itim na kidlat ay naglalabas ng isang nakakatakot na Devil Chi.
Dahil triplet sila, nararamdaman nila ang devil kiss ng isa't isa at perpektong pinagsasama ang kanilang defense martial tactics at defensive divine ability. Dahil dito, nagawa nilang depensahan ang sarili laban sa atake mula sa isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Maliban na lang kung malapit nang makatanggap ng Heavenly Tribulation ang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage, hindi agad makakalusot ang mga ordinaryong powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa kanilang depensa. Sa opinyon ng tatlong baboy devil, ang devil tao na ito ay nagtataglay lamang ng lakas na maihahambing sa isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage dahil sa kanyang assist type divine ability. Walang duda na mawawala ang epektong ito balang araw. Sa oras na iyon, madali nila siyang mapapatay. Hindi ako makapaniwala na na-master na ng human devil na ito ang isang napakalakas na assist-type divine ability na nagpapahintulot sa kanya na itaas ang kanyang Saint Origin sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Hindi napigilan ng tatlong Great Guardian Warriors ang bumantong hininga kahit na kumpiyansa sila sa kanilang depensa. Ngumisi ang isa sa mga Boar Devil. Hanggat natitiis natin ang mga atake niya. Kapag nawala na ang epekto ng kanyang assist-type divine ability, para siyang isda sa ating chopping board. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay dapat nakapantay ng isang ordinaryong powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage, imposibleng makapasok siya sa ating depensa sa ganoong kaikling panahon. Ang tatlong mandirigmang tagapangalaga ay lubos na kumpiyansa sa kanilang pinagsamang depensa. Tumaas ang kilay ni Alvin habang tinitingnan ang depensa ng tatlong Boar Devil bago niya inilabas ang kanyang 1000 Inscription Saint Sword. Kawili-wili. Otherworldly Celestial. Depensibong Sword Art. Pinakawalan ni Alvin ang pinakamalakas na atake na kaya niya, gamit ang Offensive Divine Ability, ang Otherworldly Celestial, at ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method. Kasabay nito, ilang clone ni Alvin ang biglang lumitaw. Shoo! 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 Ang mga clone na may hawak na 1000 Inscription Saint Swords ay mayroong Sun Saint Origin na kasing lakas ng Sun Saint Origin ni Alvin. Sabay-sabay nilang itinutok ang kanilang mga espada sa tatlong Great Guardian Warriors. Ang ilang libong inscription na Saint Swords ay humiwa sa hangin, sumisipol, na parang kaya nilang hiwain ang kahit ano. Ang bilis naman yan. Napakalakas. Sa oras na ito, natuklasan ng tatlong mandirigmang tagapangalaga kung gaano kahanga-hanga ang atake ni Alvin. Ang mga sinag ng espada mula sa mga espada ay napakabilis din. Sa isang kisap mata lamang, ang 1000 Inscription Saint Swords at ang mga clone ay bumangga sa depensibong Blacklight Shield na binuo ng tatlong Boar Devils. Boom! 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 Agad na umalangaw-ngaw sa ere ang mga pagsabog na nakakabasag ng tainga. Ang mga sagupaan ay naging sanhi ng pag-alon at panginginig ng itim na kalasag ng liwanag na parang mga patak ng ulan na bumagsak sa isang tahimik na lawa. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.